KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 881 hanggang 890. Ika-89 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 881. Dapat mamatay si Huang Xiaolong. Sa pagtingin sa espiritual na ugat na kahawig ng kidlat na dragon sa kanyang harapan, kitang-kita sa kanyang nagniningning na mga mata ang kasiyahan ni Huang Xiaolong. Ang espiritual na ugat na ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga taon ng naipon na espiritual na enerhiya ng banal na mundo. Ang kidlat na espiritual na enerhiya na nakapaloob sa espiritual na ugat na ito ay walang alinlangan na isang kayamanan sa mga kayamanan, na ang kalidad ay maraming beses na mas mataas kumpara sa sagradong grado na immortal na mga espiritong bato na kasalukuyang maaaring i-condense ni Huang Xiaolong. Sa mga tuntunin ng kahalagahan, ang espiritual na ugat ng dragong kidlat na ito ay nagkakahalaga ng maraming beses na higit pa kaysa sa bangkay ng Diyos ng kidlat. Ang parehong mga kamay ni Huang Xiaolong ay nakaunat, na bumubuo ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip na sumugod patungo sa espiritual na ugat ng dragon ng kidlat. Biglang nayanig ang higanting espiritual na ugat na iyon, na naging sanhi ng pag-ikot ng kidlat sa galit at ang mga haligi ng kidlat ay bumagsak, na nagpakalat sa puwersa ng pagsipsip ni Huang Xiaolong. Nagulat si Huang Xiaolong. Ang kanyang lakas ng pagsipsip ay maaari pang bumunot ng isang banal na bundok ng madali, ngunit ito ay talagang nakakalat ng espiritual na ugat ng kidlat na dragon na ito. Ang katalinuhan ng espiritual na ugat na ito ay lubos na binuo at nagtataglay ito ng lakas na koga sa isang average na 5th Order High God Realm Master. Kaagad, umilo ang Lighting God Force ni Huang Xiaolong at nagpalabas siya ng malakas na sigaw, muli na sinubukang i-absorb ang espiritual na ugat ng dragon ng kidlat. Pagkaraan ng isang segundo, ang napakalaking espiritual na ugat sa ilalim ng lupa ay dahan-dahang itinaas. Ang espiritual na ugat ng kidlat na dragon ay nanginginig ng mas malakas, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtakas sa kontrol ni Huang Xiaolong anumang oras. Nang makita ito, nagmamadaling isinaaktibo ni Huang Xiaolong ang kanyang Archdevil Supreme Godhead at Holy Dragon Supreme Godhead, na naging sanhi ng pag-akyat ng kanyang God Force at tumaas ang Suction Force. Kahit gaano pa kaarahas ang espiritual na ugat ng kidlat na dragon na iyon upang makatakas, hindi nito mapalaya ang sarili mula sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Sa huli, nakuha ni Huang Xiaolong ang espiritual na ugat ng dragon ng kidlat at inilagay ito sa Heavenly Mountain, pagkatapos ay pinigilan niya ito sa ilalim ng lupa gamit ang gitnang pormasayon ng Heavenly Mountain, sa ibaba mismo ng mansyon ng Heavenly God. Nang matapos ang lahat ng ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Medyo mahigit isang buwan pa ang natitira bago matapos ang tournament na hindi nag-iwan sa kanya ng maraming oras, kaya nagpasya siyang pinuhin ng Lightning Dragon Spiritual Vein mamaya. Pagkatapos umalis ni Huang Xiaolong sa ilalim ng Lightning God Palace, tinawag niya si Yu Wuya at pareho silang lumabas sa cultivation dwelling space ng Lightning God. Kung tungkol sa kung ano pang mga halamang gamot o espiritual na prutas ang nananatili sa loob ng lugar na ito, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na maglibot-libot sa paghahanap sa kanila, na nag-iisip, iiwan ko na lang sila para sa ibang mga disipulo. Dahil kumuha siya ng malaking bahagi ng meat pie, ito ay magalang lamang na mag-iwan ng ilang mga mumo sa iba. Paglabas mula sa special entrance, napansin niyang matagal nang wala ang mga alagad na nagbabantay dito. Mula roon, hindi pinaghigpitin ni Huang Xiaolong ang kalayaan ni Yu Wuya, na nagpapahintulot sa kanya na manghuli ng mga kidlat na hayop ng mag-isa. Alam na alam niya na hindi makakapatay si Yu Wuya kahit isang kidlat na hayop kung susundan niya si Huang Xiaolong. Sa kanyang nakakatakot na bilis ng pangangaso, hindi na magkakaroon ng pagkakataong umatake si Yu Wuya. Pagkaalis ni Yu Wuya, inactivate ni Huang Xiaolong ang Lightning Element God Force mula sa kanyang Holy Dragon Supreme Godhead, muling nagtipon ng isang higanting ulap ng kidlat. Kasabay nito, ang mga marahas na buhawi ay lumitaw sa paligid niya. Ang lahat ng kidlat na hayop sa kanyang landas ay sinipsip sa ulap ng kidlat, nawasak, at naabsorb ang kanilang esensya ng buhay, na convert sa pagiging Diyos ni Huang Xiaolong.
Ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay nagsimulang tumaas sa isang nakababahala na bilis na iniwan ng pangalawang ranggo na Wang Guyanhui sa alikabok. Isang oras, 2 oras, isang araw, 2 araw. Kasunod ng pagtaas ng mga puntos ni Huang Xiaolong, ang kanyang lakas ay nagpatuloy din sa pagbuti. Bagamat siya ay gumagalaw ng walang patutunguhan, ang isa sa mga magagandang bagay tungkol sa umaapaw na kidlat na mundo ay ang napakaraming kayamanan. Tandaan, nakakita siya ng ilang mga tangkay ng 3 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Nilunok silang lahat ni Huang Xiaolong, ginawa silang bahagi ng kanyang God Force. Makalipas ang kalahating buwan, ang kanyang cultivation na natigil sa peak late Second Order High God Realm sa wakas ay umunlad sa unang bahagi ng Third Order. Sa partikular na araw na ito, si Huang Xiaolong ay nakatayo sa hangin sa itaas ng isang primitive na kagubatan na bato, pinapanood ang isang grupo ng mga disipulo na lumilipad patungo sa kanyang direksyon mula sa malayo. Ito ay isang malaking grupo ng 67 mga disipulo. Sa pagtingin sa mga damit ng mga disipulong ito, tumawa si Huang Xiaolong dahil ang malaking grupong ito ay binubuo ng mga disipulo mula sa Yellow at Beitang families. Ang Yellow family ay may ilang daang mga disipulo na lumahok sa paligsahan. Kahit na pinatay ni Huang Xiaolong si Yellow Tianfeng, Yellow Xin, at iba pang mga disipulo ng Yellow family kanina, marami pa ring disipulo ng Yellow family ang nakakalat sa overflowing lightning world, gayon din ang mga disipulo ng Beitang family. Ito ay Huang Xiaolong. Isang Yellow family disciples ang biglang tumili. Nang sa wakas ay nakita ng iba pang mga disipulo ng Yellow at Beitang family si Huang Xiaolong, naging malungkot ang kanilang mga mukha sa takot. Sa ngayon, hindi lihim sa umaapaw na kidlat na mundo na pinatay ni Huang Xiaolong sina Yellow Tianfeng at Beitang Wuji. Para sa mga disipulong ito mula sa Yellow at Beitang families, si Huang Xiaolong ay isang bangungot sa paglalakad. Kahit hindi nag-iisip, lahat sila ay nakabuntot at tumakbo para sa kanilang buhay. Malamig na bamantong hininga si Huang Xiaolong habang pinapanood ito. Damaloy ang God Force at lumaki ang mga bagyo sa paligid niya, umiikot sa nakakatakot na bilis, na nilamon ng lahat ng mga disipulo na nagtatangkang tumakbo. Huang Xiaolong, huwag mo akong patayin. No, don't kill me. Ang mga disipulo ng magkabilang pamilya ay naghiyawan sa kawalan ng pag-asa, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Ang mga kidlat ay tumama mula sa higanting ulap ng kidlat na katulad ng banal na parusa. Katulad ng mga nag-iilaw na hayop na hinukay ni Huang Xiaolong, ang mga disipulong ito ay namatay sa ilalim ng mga pag-iilaw at ang kanyang Archdevil Supreme Godhead ay lalamunan ang buhay na naiwan, na siya namang dinalisay ng kanyang Infinite Buddha Supreme Godhead. Wala ni isang tao ang nakatakas, lahat sila ay naging God Force ni Huang Xiaolong. Muli, ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay tumaas ng husto. Pagkalipas ng isang buwan, 2 araw na lang bago matapos ang paligsahan. Sa oras na ito, ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay 2 beses na mas marami kaysa kay Wang Guyanhui. Sa Ian Square, ang lahat ay naging manhid mula sa unang pagkabigla sa pagtitig sa pangalan ni Huang Xiaolong na kasing liwanag ng 1 milyong maliliit na nagniningning na araw. Nakatayo doon ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi. Mula nang umangat si Huang Xiaolong sa unang pwesto noong isang buwan, hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada. Nakatitig lang siya sa pangalan na nasa itaas ng listahan. Guro, dapat ba tayong bumalik sa institute? Maingat na tanong ni Seng Chu, puno ng pangamba ang kanyang puso. Alam ni Seng Chu na ang kanyang guro ay umaasa sa huling bahagi ng pag-asa sa loob ng isang buwang ito, lubos na nagnanais na si Huang Xiaolong ay mahulog tulad ni na Fang Chu, Yellow Tianfeng, at iba pa, na tuluyang mawala sa listahan ng ranggo. Sa puntong ito, 2 araw na lang ang natitira, ang hiling na ito ay halos walang pag-asang mapagbigyan. Walang tugon mula kay Qin Yi. Lalong nabalisa si Seng Chu sa pagmamasid sa kanyang guro. Si Huang Xiaolong ay lalabas sa susunod na 2 araw mula sa umaapaw na kidlat na mundo, ang pagkaantala dito ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Tulad ng gusto ni Seng Chu na hikayatin muli ang kanyang guro, si Qin Yi na hindi gumagalaw sa loob ng isang buwan ay biglang tumalikod at humakbang palabas ng plaza nang walang anumang salita.
Natigilan si Seng Chu sa una, pagkatapos siya at ang iba pang Asher Dragon Institute Grand Elders ay mabilis na hinabol siya. Sa ibang lokasyon sa Ian Square, parehong nagngangalit ang mga miyembro ng Yellow at Beitang family na may layuning pumatay. 2 araw na lang. Napabuntong hininga si Yellow family patriarch Yellow Chufei. Napagpasyahan niya, sa sandaling lumitaw si Huang Xiaolong sa kanyang mga mata, papatayin niya ito sa lahat ng bagay, kabilang ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga patakaran ng Eternal City at pagkakasala sa Wanggo clan. Dapat mamatay si Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 882. Divine World Messenger. Ang natitirang 2 araw ay lumipas sa isang iglap, at ang kortina sa wakas ay nahulog sa High God Advancement Tournament kung saan lumahok ang maraming nangungunang talento ng mga galaxy. Mula sa nag-uumapo na kidlat na mundo, ang lahat ng mga natitirang disipulo ay ipinadala sa mga batch. Ang unang batch ay binubuo ng mga disipulo na nasa ibaba ng 10 milyon. Ang High God Advancement Tournament ng terminong ito ay mayroong higit sa 17 milyong mga disipulo mula sa iba't ibang mga kalawakan, gayunpaman, nang ang mga disipulo ay niranggo sa ibaba ng 10 milyon ay lumitaw sa parisukat, mayroon lamang 800,000 o higit pa. Ibig sabihin, mas mababa sa hanay ng 10 milyon, mahigit 6 na milyong disipulo ang namatay. Ang halagang ito ay nakakabigla. Ang ikalawang batch na inilipat pabalik ay mga disipulo na nireranggo sa pagitan ng 1 hanggang 10 milyon. Kasunod ay ang mga nireranggo sa pagitan ng 10,000 hanggang 1 milyon, ang susunod na batch ay mula sa 3,000 hanggang 10,000. Ang ikalimang batch na inilipat palabas ay binubuo ng mga disipulo na nireranggo sa pagitan ng 1,000 hanggang 3,000, samantalang sa huling ika-6 na batch ay mga disipulo sa nangungunang 1,000. Kaya, sina Huang Xiaolong, Wang Goyanhui, Muqi, Zhou Yao, at iba pang nangungunang mga disipulo ay ipinadala sa ika-6 na batch na ito. Nang lumitaw ang ikalimang batch ng mga disipulo sa parisukat, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa hanay ng transmission sa Square Center. Ang parisukat ay kakaibang tahimik na para bang lahat ay nagpipigil ng hininga. Kawakas, ang transmission array ay kumikinang ng maliwanag, at sa hindi kalayuan, ang mga kamao ng Yellow Family Patriarch ay hindi namamalayan na humigpit. Ang kanyang momentum ay tumaas sa tuktok, pagpatay ng layunin na umiikot sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, kumislap at naglaho ang maliwanag na ilaw ng transmission array na nagpapakita ng malaking grupo ng mga disipulo. Ang mga ito ay walang iba kundi si Wang Goyanhui, Muqi, Zhou Yao, Yu Wuya, Lu Dongwei, at iba pa. Pare, siya na. Biglang sumigaw si Yellow Tianhao habang nakaturo sa isang figure sa gitna ng transmission array. Itinutok ng mga mata ni Yellow Chufei ang figurang iyon, nagpakawala ng dumadagendong na dagendong. Ang kanyang katawan ay umikot sa isang higanting bagyo, lumilipad ng diretso sa kanyang target na naglalabas ng nakasusuklam na nakamamatay na aura. Huang Xiaolong, mamatay ka. Ang mga mata ni Yellow Chufei ay iskarlate na may mga ugat ng dugo. Ang napakalakas na puwersa ng kamao ay umungol sa hangin, na lumilikha ng isang kupi sa kalawakan, na nakagugulat sa iba pang mga master na naroroon sa plaza. Maraming pares ng mga mata ang nakamasid sa higanting puwersa ng kamao na halos mapunit sa kalawakan at makarating sa transmission array area. Si Wanggo Shuo at ang iba pang Wanggo clan elders ay natigilan. Ngunit, tulad ng gusto nilang harangan ng umaatake, may isang taong mas mabilis kaysa sa kanila, na hamarang sa kamao ni Yellow Chufei gamit ang isang palad. Sa isang iglap, ang napakalakas na suntok na iyon ay nawala sa paningin ng lahat, at si Yellow Chufei ay napaatras na parang hinampas ng isang mabigat na bagay, na pinilit siyang bumagsak sa harap mismo ng iba pang miyembro ng pamilya Yellow. Ang biglaang pag-ikot ng pangyayari ay nagpamis ng tibok ng puso ng mga tao. Dahan-dahang lumingon ang mga tingin sa taong nagpatigil sa nakakagulat na pag-atake ni Yellow Chufei at nagpalipad sa kanya. Isa itong payat na matandang lalaki na may manipis na kulay, pilak na buhok at singkit na mga mata.
May nakikita pang ang kidlat sa kaibuturan ng kanyang mga pupil kapag kumurap siya. Nang makita ng Wango clan elders ang taong ito, lahat sila ay nagmadali sa harap ng matanda at magalang na bumati, pagbati, Ancestral Uncle. Ancestral Uncle. Nang marinig ang pagbati ng 12 Wang clan elders sa manipis na pilak na buhok na matandang lalaki, tumigas ang mga tao, bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nabatid na ang Wango clan ay may 2 dakilang amo. Ang isa sa kanila ay ang kanilang Wango clan ancestor, Wango Chen, at ang isa ay isang matandang lalaki na nagngangalang Wango Mieching. Babati ng lahat ng Wango clan elders at mga disipulo ang taong ito bilang ancestral uncle. Ang matandang ito sa harap nila ay walang alinlangan na si Wango Mieching. Bahagyang tumango si Wango Mieching sa grupo ng Wango clan elders, sinenyasan silang tumayo bago ang kanyang matalim na tingin ay bumagsak kay Yellow Chufei, bata, dahil inapo ka ni Yellow Xiong, ililigtas ko ang iyong buhay ngayon. Pero kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala sa mga lumang sentimento. Si Yellow Xiong ay ang patriarch ng pamilya Yellow 2 henerasyon na ang nakalipas. Tinigilan ni Yellow Chufei ang takot sa kanyang puso, nagmamadaling tumango, maraming salamat sa biyaya ni Senior sa pagligtas sa buhay ni Junior. Napaiwas ng tingin si Wango Mieching sa grupo ng pamilya Yellow, ang kanyang matalim na titig ay tumatama sa mga magsasaka sa paligid ng plaza, ang kanyang boses ay seryoso, kahit sino ka pa, kung maglakas loob kang labagin ang mga patakaran ng ating Wango clan, mamamatay ka. Ang salitang mamatay ay umalangaw-ngaw tulad ng mga gumugulong na alon sa parisukat na tumatama sa kaluluwang dagat ng lahat ng mga magsasaka. Ang mga disipulo ng Wango clan ay may same time na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang ilang mga master ng galaxy na may parehong intensyon tulad ni Yellow Chufei ay hindi na naisip. Sa sinabi nito, ang anyo ni Wango Mieching ay naging isang bahid ng kidlat na wala sa paningin ng mga taong ito. Sa oras na ito, isang malaking luha ang lumitaw sa langit sa itaas. Ang mga sinag ng liwanag ay tumagos habang lumalaki ito, nagwiwisik ng mga tipak ng liwanag sa parisukat, na sinamahan ng isang umuusbong na napakalaking aura. Ang mga magsasaka sa lahat ng direksyon ay pinagmamasdan ng kalawakan na napunit ng may pagkamangha at kaba, kung saan lumitaw ang isang matangkad na figure na nababalot ng orient na liwanag sa harap ng lahat. Nang ang matangkad na figurang ito ay lumabas mula sa space sphere, ang hindi mabilang na matingkad na mga ilaw sa paligid ng kanyang katawan ay sunod-sunod na naging mga sinaunang banal na hayop. Ako ay isang mensahero mula sa Divine World na nangangasiwa sa High God Advancement Tournament ng terminong ito. Unang pwesto na nagwagi ng paligsahan, mangyaring tumuntong sa High God Advancement Podium. Nagsalita ang matangkad na figure na natatakpan ng liwanag na bumabalot sa kanya. Bagamat mahina ang boses niya, parang dumadagindong na kulog sa mga tao sa paligid na nagpapalabas ng superior aura. Sa pamamagitan ng isang casual na punto ng kanyang daliri, isang maningning na gininto ang High God Advancement Podium ang lumitaw sa itaas ng Ian Square. Nang makita ito, kinailangan ni Huang Xiaolong na isantabi ang usapin ng pagtatangkang pagpatay kay Yellow Chufei, lumipad palabas mula sa transmission array at lumapag sa Golden Light Podium. Ano? Siya si Huang Xiaolong. Halos matanggal ang mga mata ni na Wango Shuo at Wango Changqing nang makita nila ang mukha ni Huang Xiaolong. Dati, pareho silang nag-assume na ang dalawang tao ay may parehong pangalan ng Huang Xiaolong. Hindi nila akalain na ang Huang Xiaolong na umangkop sa unang lugar sa listahan ng ranking ay ang parehong itim na buhok na binata na pinagpustahan nila. Sa susunod na segundo, natuklasan nila ang isa pang bagay. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay umabot sa peak early Third Order High God Realm. Anong problema? Hindi maiwasang magtanong ni Wang Guji, napansin niya ang mga dramatikong ekspresyon ni Wango Shuo at Wango Changqing. Kumalaw ang Adam's apple ni Wango Shuo, ngumiti, itong si Huang Xiaolong ang batang pinagpustahan natin. Masyadong nabigla si Wang Guji para mag-react sa isang segundo, pagkatapos ay sumigaw ng hindi makapaniwala, huwag kang magbiro, hindi ba't sinabi mo na ang batang itim ang buhok ay isang perpektong yugto lamang sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm? Ito.
Hindi rin natin alam kung ano ang nangyayari Pulong ni Wang Goshuo. Kung may nagsabi sa kanila na si Huang Xiaolong ay nakalusot sa unang bahagi ng Third Order High God Realm mula sa Perfection Stage sa late 10th Order God Realm sa loob ng maikling 2 taon, hindi sila maniniwala kahit na sila ay bugbugin sa ulo ng baboy. Kasabay nito, ang matangkad na figurang iyon na nasa langit ay pinagmamasdan si Huang Xiaolong, ang kanyang banal na sentido ay tumitingin sa kanya pataas at pababa, nagbibigay ng papuri, hindi masama, hindi ka talaga masama, nagawa mong manalo sa unang pwesto ng torneo na umaasa sa ang iyong peak maagang Third Order High God Realm lakas. Napakahusay din ng iyong talento. Kahit na inilagay sa mga nakababatang henerasyon ng mga kilalang sekta ng Divine World, maaari kang ituring na isa sa mga mahuhusay na juniors. Maaari lang akong ituring na may mataas na talino. Pulong ni Huang Xiaolong sa loob. Sa puntong ito, ganap niyang itinago ang 3 kataas-taasang Diyos sa itaas ng kanyang dagat ng kaluluwa, at sa kanilang lugar ay isang pinakamataas na ranggo na 10 Diyos. Ito ay isang espesyal na kakayahan na natuklasan kamakailan ni Huang Xiaolong tungkol sa kanyang Archdevil Supreme Godhead. Matapos lamunin ang pagkadyos ng iba, maaari nitong itago ang sarili bilang ang pagkadyos na iyon. At ang anyo ng Diyos na lumulutang sa ibabaw ng kanyang kaluluwang dagat sa sandaling ito ay kay Siyang Mingji. Sa makatuwid, nang suriin ng banal na kahulugan ng Divine World Messenger na iyon si Huang Xiaolong, ang nakita nito ay ang pinakamataas na ranggo na 10 Diyos na iyon. Ang pagkakaroon ng pinakamataas na ranggo na 10 Diyos ay maituturing lamang na napakatalino sa mga nakababatang henerasyon ng mga kilalang sekta ng Divine World. Ito ang iyong gantimpala. Pagkatapos ay sinabi ng mensahero ng Divine World. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang Godhead na ilang metro ang diametro, na naglalabas ng malambot na asul na glow ay lumutang pababa kay Huang Xiaolong. Ang Diyos ng langit na Diyos. Ang same time ng mga mata ay nakatitig ng diretso sa Diyos na nasa mga kamay ni Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 883. Walang kapantay na henyo. Sa tabi ng Diyos ng langit na Diyos, mayroon ding napakalaking itlog na may maliliit na kumikislap na pattern ng kidlat sa ibabaw nito. Damang-dama ng isang tao ang pagpintig ng pulso mula sa itlog na naging sanhi ng paghalo ng paligid. Ito ay isang kidlat na hayop na itlog na nagtataglay ng isang nangungunang ranggo na bloodline kahit na sa Divine World. Ang mga nanunood na magsasaka ay naghahabol ng hininga sa kumikinang na pagnanasa sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng kidlat na hayop na itlog, isang token na may nakasulat na mga simbolo ng Divine World ang lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong. Sa tabi ng token ay isang Divine World Cultivation Technique Manual na kumikinang na may nakakaakit na liwanag. Susunod, 100 sagradong grado na walang kamatayang mga espiritong bato. 100 Heavenly God Pills na pinino ng Heavenly Gods. 100 All-Spirit Divine Fruits. Bago ang maraming nilalagnat at sakam na titig na nagmumula sa mga magsasaka sa plaza, inipon ni Huang Xiaolong ang lahat ng ito sa kanyang auxiliary ring sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Ang Divine World Messenger na iyon ay nagsalita ng ilang mga walang kwentang salita bago pinaalis si Huang Xiaolong. Magalang niyang kinilala at lumipad mula sa High God Advancement Podium pabalik sa Ian Square sa ibaba. Kasunod nito, pinaakyat ng Divine World Messenger sina Wang Goyanhui, Zhou Yao, Mu Qi, at ang iba pa sa podium para tanggapin ang kanilang mga reward. Pagkatapos magsabi ng ilang salita, ang Divine World Messenger ay nagbigay sa mga kalahok ng ranggo mula 2 hanggang 10 ng kanilang mga gantimpala, gayunpaman, ang mga nararanggo pagkatapos noon ay walang ganoong pribilehiyo. Matapos maipamahagi ang mga gantimpala ng 9 na disipulo, ipinahiwatig ng Divine World Messenger na maaari silang bumalik sa plaza. Hindi nagtagal, naibigay na ang lahat ng pabuya para sa pinakamataas na 1,000. Ang space tier sa langit ay nagayos, at ang matangkad na figurang iyon ay nawala sa paningin ng lahat. Mula sa simula hanggang sa wakas, walang nakakita sa mukha ng mensahero.
Nang huminahon na ang mga bagay, ang pangkat ng mga elder ng Wango clan ay pumunta sa harap ni Huang Xiaolong at iba pang mga disipulo, ipinaalam sa kanila na ang Wango clan patriarch ay naghanda ng isang piging sa pagdiriwang, na nag-imbite kay Huang Xiaolong at ilang iba pa na dumalo dito sa tirahan ng kanilang pangunahing sangay. Naturally, karamihan sa mga alagad na ito ay kaagad na sumang-ayon na dumalo. Sa panonood nito, natural na hindi maaaring tumanggi si Huang Xiaolong, kaya kabilang din siya sa mga disipulo na papunta sa piging ng Wango clan. Gayunpaman, bago iyon, pumunta siya sa tabi ng kanyang Master Feng Yang at sinabihan silang bumalik sa Surging Waves Mansion at hintayin siya doon. Walang humpay na tumango si Feng Yang, pinayuhan si Huang Xiaolong na bumuo ng magandang kaugnayan sa ilang mga pangunahing disipulo ng Wango clan pati na rin sa mga disipulo ng iba pang mga kalawakan, at pinaalalahanan din siyang iwasan ang hidwaan sa iba kung maaari. Tumango si Huang Xiaolong, masunurin na sumunod habang nakangiti ng pilit sa kanyang puso. Pinanood ni Feng Yang si Huang Xiaolong na umaalis kasama ang iba pang mga disipulo at Wango clan elders na nakangisi. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan, kaliwan, pagkamangha, at isang surreal na pakiramdam. Bago ang paligsahan, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang kanyang alagad ay maaaring manalo sa unang pwesto. Nai-imagine na niya ang malalaking alon ng pagkabigla na kumakalat sa Black Tortoise, Azure Dragon, White Tiger, at Vermilion Bird galaxies kapag natanggap nila ang balitang ito. Pare, ano ang gagawin natin ngayon? Pinandilatan ni Yelo Tianhao ang figure ni Huang Xiaolong na paalis kasama ang Wango clan elders. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Yelo Chufei, bumalik muna tayo sa Saint Lord Galaxy. Hindi ako naniniwala na kayang itago ni Huang Xiaolong dito sa Ian City ang buong buhay niya. Ang oras na umalis sila sa lungsod upang bumalik sa Black Tortoise Galaxy ay ang oras na sila ay mamatay. Hindi nagtagal si Yelo Chufei sa plaza. Gamit ang isang kisap mata ng kanyang manggas, inakay niya ang kanyang grupo palayo, palabas ng Ian City, at nagmamadaling bumalik sa Saint Lord Galaxy. Habang nagmamadaling bumalik ang mga miyembro ng Yellow Family sa Saint Lord Galaxy, si Huang Xiaolong at ang iba pang mga disipulo ay nakarating sa pangunahing tirahan ng Wango clan. Sa piging, ang pagupo ni Huang Xiaolong ay inayos sa pinuno ng lahat ng iba pang mga disipulo, na may parehong antas ng kahalagahan ng Wango clan patriarch. Walang alinlangan, si Huang Xiaolong ang naging sentro ng atensyon sa panahon ng piging, maging ang ningning ng kinikilalang walang katulad na henyo ng Wango clan sa huling 10 milyong taon, si Wango Yanhui, ay lumabo sa kanyang harapan. Sa panahon ng salo-salo, ang Wango clan elders ay halos magpalitan ng pag-ihaw kay Huang Xiaolong. Maging ang ngiti sa mukha ni Wango Yutei, na siyang patriarch, ay tila pala kaibigan at mainit. Nagdala ito ng maraming naiinggit na tingin mula sa mga alagad ng ibang mga kalawakan, nang walang pagbubukod. Ang ilan ay may galit at paninibugho sa loob, isa sa kanila ay si Zhou Yao. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na nasa sentro ng atensyon, si Zhou Yao ay nanunuya sa kanyang puso, tingnan natin kung hanggang kailan mo ito may enjoy, Pinatay ni Huang Xiaolong si Fang Chu, at naniniwala siyang malapit ng kumilos ang Fortune Gate. Siya ay naghihintay ng may pag-asa upang makita kung paano tatakasan ni Huang Xiaolong ang sinaunang behemoth na ito. Laban sa Fortune Gate, ang pagiging walang katulad na henyo na ikaw ay walang silbi. Sa pagitan ng langit at lupa, ang lakas ng isa ay nagsalita ng pinakamalakas. Hindi nagtagal ay natapos na ang piging at umalis na ang lahat. Si Huang Xiaolong at ang ilang iba pang mga disipulo na hindi mula sa Wango clan ay nagpaalam at umalis. Gayunpaman, habang papalabas sila mula sa pangunahing tirahan ng Wango clan, biglang hamarang si Jiang Xiaozhou ng Tempest Academy sa daanan ni Huang Xiaolong, na humihiling na makipagpalitan ng mga pointer sa kanya. Pagkatapos ng maikling sorpresa, umiling si Huang Xiaolong, hindi pinansin ang baliw na babae. Malakas na sumigaw si Jiang Xiaozhou sa likod ni Huang Xiaolong, natatakot ka bang matalo ako? Napahinto ang mga hakbang ni Huang Xiaolong nang marinig iyon. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Jiang Xiaozhou na nanginginig at walang malay na umatras ng ilang hakbang. Sa oras na huminto siya, napagtanto niyang umalis na si Huang Xiaolong. Si
Si Jiang Xiaozo ay mukhang natakot, ang kanyang cherry red na labi ay bumuka at sumasara, hindi maaari, paano magiging napakalaki ng pagitan natin. Siya ay may kumpiyansa na labanan kahit si Wang Guyanhui. Ngunit ngayon lang, sapat na ang isang sulyap mula kay Huang Xiaolong para mapa-address siya. Pagkaalis ni Huang Xiaolong at ng iba pang mga disipulo sa piging, ang patriarch at elder ng Wanggu clan ay lumipat sa pangunahing bulwagan, kasama si Wang Guyanhui. Sa umaapaw na kidlat na mundo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na labanan itong Huang Xiaolong? Kumusta ang lakas ng batang ito? Tanong ni Wang Guyute kay Wang Guyanhui na nakaupo sa ilang upuan sa main hall. Si Wang Guyanhui ay may malungkot na ekspresyon, sumasagot ng may paggalang, bagaman ang disipulong ito ay hindi nakipag-away kay Huang Xiaolong, tinatansya ng disipulong ito na si Huang Xiaolong ay malamang na nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 6th Order High God Realm Master. Ano? Ang lakas ng Master ng 6th Order High God Realm. Sa sandaling natapos ang Wang Guyanhui, lahat ng kasalukuyang matatanda ng Wanggu clan ay namangha. Ang ilan ay nagbulala sa takot at maging si Wang Guyute ay nagpakita ng pagdududa. Kaya naman, ikinwento ni Wang Guyanhui ang nangyari pagkatapos nilang i-activate ang Central Formation ng Cultivation Dwelling ng Lightning God tungkol sa plano ni Fang Chu na patayin silang apat. Nang marinig ni Wang Guyute at ng iba pa na ang cultivation ni Fang Chu ay nasa 5th Order High God Realm, lahat ng naroroon ay muling nabigla. Hanggang sa puntong ito, inisip nilang lahat na si Fang Chu ay isang maagang disipulo ng 4th Order High God Realm. Tinasabi mo na pinatay ni Huang Xiaolong ang isang 5th Order High God Realm na si Fang Chu gamit lamang ang kanyang 3rd Order High God Realm strength. Sabi ni Wang Guyute. Ngunit umiling si Wang Guyanhui, hindi, noong pinatay ni Huang Xiaolong si Fang Chu, hindi pa siya nakakapasok sa 3rd Order. Isa pa rin siyang late 2nd Order High God Realm. Late 2nd Order High God Realm. Ilang Wanggu clan elders na naroroon ang bumulalas ng parehong mga salita, ang kanilang mga mata ay namilog sa pagkamangha at sila ay tumalon sa kanilang mga paa. Ganon talaga. Bagamat hindi ko nakita sa sarili kong mga mata kung paano pinatay ni Huang Xiaolong si Fang Chu, sa puntong iyon, si Huang Xiaolong ay tunay na late 2nd Order High God Realm. Sinabi ni Wang Guyanhui, siya mismo ay natulala noong panahong iyon. Napabuntong hininga si Wang Guyute na parang nagsasalita sa sarili, isang late 2nd Order na pumatay sa isang 5th Order High God Realm. Bukod dito, hindi rin ito ang average na 5th Order High God Realm Master. Halimaw, isang walang katulad na henyo, isa na hindi lilito sa 10-10 milyong taon na. Nagpalitan ng tingin sina Wang Gushuo at Wang Guchangqing, nababanaag sa mga mata ng isa't isa ang kanilang mapait na ngiti. Sa kabila ng pagpuri sa talento ni Huang Xiaolong noon, ngayon lang nila napagtanto ang katotohanan na minamaliit pa rin nila si Huang Xiaolong. Ang Fang Chu na ito ay nangahas na saktan si Yan Hui habang kilalang kilala ang kanyang pagkakakilanlan. Ang bagay na ito ay hindi mapapatawad ng ganito. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi si Wang Guji mula sa kanyang pagkabigla na nag-aapoy sa galit. Inulit ng mga elder ang kanyang damdamin. Isang liwanag ang dumaan sa mga mata ni Wang Guyute, natural na ang bagay na ito ay hindi madaling kalimutan, gayunpaman, na si Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 884. Ang Fortune Gate Elder. Nang marinig ang biglang pagbabago sa tono ng patriarch nang binanggit si Huang Xiaolong, walang masabi ang Wanggu clan elders. Ang talento ni Huang Xiaolong ay lumampas sa saklaw ng kanilang imahinasyon, nagsilang ng isang tahimik na takot na dumudulas sa kanilang mga puso at lalo lamang lumakas. Muling nagsalita si Wang Guyanhui, binasag ang mapang api na kapaligiran, patriarch. Iniisip ng disipulong ito na si Huang Xiaolong ay maaari lamang maging kaibigan, at kahit na hindi natin magawa iyon, dapat na huwag tayong gumawa ng kaaway mula sa kanya. Ang isang halimaw na tulad ni Huang Xiaolong ay tiyak na magiging isang 10th Order High God Realm Master sa loob ng ilang libong taon.
Batay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, sa pag-abot sa 10th Order High God Realm, walang sino man mula sa hindi mabilang na mga kalawakan ang magiging kalaban niya. Tama si Yan Hui. Bukod dito, nailigtas ni Huang Xiaolong ang kanyang buhay dati, at maaaring ituring na benefactor ng ating Wanggo clan sa bagay na ito. Tinuportahan ni Wanggo Shuo ang opinyon ni Wanggo Yanhui. Tumango si Wanggo Yutei, bagaman medyo mababa ang cultivation realm na ito ni Huang Xiaolong, sulit pa rin ang kanyang talento para magpakita tayo ng mabuting kalooban, plano kong bigyan siya ng isang patak ng sagradong Kilin Wealth Blood. Natigilan ng Wanggo clan elders sa narinig, ang ilan sa kanila ay mukhang natokso. Patriarch, ang sagradong dugo ng Kilin na ito ay ang sagradong relic ng ating angkan, nag-aani ng isang maliit na patak bawat 1,000 taon, hindi ba? Nagalinlangan si Wanggo Yuan. Oo, Patriarch, hindi banggitin na si Huang Xiaolong ay hindi isang disipulo ng aming Wanggo clan. Kahit nabigyan natin siya ng isang patak ng dugo ng Kilin, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang makuha ito. Idinagdag ni Wanggo Ji, maaari naming bigyan siya ng ilang iba pang mga bagay, tulad ng sagradong grado na immortal na mga espiritong bato, o marahil ay undying god pills. Umiling si Wanggo Yutei mula sa resulta ng aking pagsusuri, bago magsimula ang tournament, itong Huang Xiaolong ay gumastos ng higit sa 3 trilyon para bilhin ang Surging Waves Mansion na matatagpuan sa gitna ng Eternal City. Nang maglaon, bumili siya ng higit sa 100 bote ng Undying God Pills, Extraordinary Divine Pellets, at Myriad Cure Holy Pills. Ipinakikita nito na hindi siya nagkukulang sa pera o mga sagradong batong espiritu. Naramdaman ng mga elder ng Wanggo clan na parang isang malaking bato ang tumama sa likod ng kanilang mga ulo. Tinong mag-aakala na si Huang Xiaolong ay isa ring napakayaman na tycoon. Gusto pa rin ng ilang Wanggo clan elders na pigilan pa siya, ngunit winagaway lang ni Wanggo Yutei ang kanyang kamay, pinutol sila, na pagpasyahan na ang bagay na ito. Wanggo Shuo, personal mong ipapadala ang sagradong dugo ng Kilin sa Surging Waves Mansion. Oo, Patriarch. Tumayo si Wanggo Shuo, magalang na yumuko bilang pagsunod. Ang iba pang mga Wanggo elders ay nagpalitan ng tingin sa kanilang mga sarili sa katahimikan. Kaya, hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Huang Xiaolong sa Surging Waves Mansion mula sa pangunahing tirahan ng Wanggo clan, dumating si Wanggo Shuo upang personal na regalo kay Huang Xiaolong ang patak ng dugo ng Kilin. Nang buksan ni Wanggo Shuo ang jade box na naglalaman ng isang patak ng sagradong dugo ng Kilin, agad nitong binalot ang buong Surging Waves Mansion ng pulang dugo, na sinundan ng dumadagendong na dagendong ng isang sinaunang Kilin. Naramdaman ni Feng Yang, Liu Yun, at ng iba pa ang tibok ng kanilang puso. Ang nag-iisang patak ng sagradong dugo ng Kilin ay kasing laki ng 2 hinlalaki, nakahawig ng pinakabihirang kulay dugo na ruby. Kahit na ito ay mukhang kalmado sa ibabaw, ang isa ay nakadarama ng isang masiglang sigla na nagmumula rito. Sa kabila ng pagpigil nito, naramdaman ni Huang Xiaolong ang malawak na umuugong enerhiya na nasa loob. Elder Wanggo Shuo, ang bagay na ito ay masyadong mahalaga. Labis na nagulat si Huang Xiaolong ngunit hindi umabot para tanggapin ang regalo. Kahit na hindi niya alam ang eksaktong paggamit ng patak ng dugo na ito, naunawaan niya na ito ay isang bagay na mahalaga sa Wanggo clan, hindi isang bagay na mabibili ng mga Spirit Stone. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ni Wanggo Shuo, hindi kailangang tumanggi ang batang mandirigma, ito ay isang maliit na token mula sa ating Patriarch. Iniligtas mo si Yan Hui, ang kaunting dugo ng Kilin ay walang katumbas. Tinabi rin ng aming Patriarch na palagi kang malugod na tinatanggap sa pangunahing tirahan ng aming Wanggo clan upang uminom ng isang tasa ng tsaa. Ang ating Patriarch ay ikalulugod na makasama ka doon. Dahil ito nga, kung gayon tinatanggap ko itong sagradong dugo ng Kilin ng may pasasalamat. Abalahin ko si Elder Wanggo Shuo para iparating ang aking pasasalamat kay Patriarch Wanggo. Bahagyang nagalinlangan si Huang Xiaolong bago tinanggap ang jade box. Matapos sabihin ni Wanggo Shuo ng magalang, mahirap para kay Huang Xiaolong na tumanggi pa. Kahit na alam niyang ito ay isang tanda ng mabuting kalooban mula sa Wanggo clan, ito ay isang magandang bagay din kay Huang Xiaolong.
Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Wang Gushuo, bumalik upang magulat sa kanyang patriarch. Bago siya umalis, binigyan siya ni Huang Xiaolong ng 10 sagradong grado na walang kamatayang mga espiritong bato. Kaya naman, nang lumabas si Wang Gushuo mula sa Surging Waves Mansion, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay nakatungo sa isang malawak na ngiti. Xiaolong, kailan tayo babalik sa Black Tortoise Galaxy? Pagkaalis ni Wang Jishuo, tinanong ni Feng Yang ang intensyon ni Huang Xiaolong. Bukas tayo aalis. Tagot ni Huang Xiaolong. Sa panahon ng paligsahan, nakapatay siya ng malaking bilang ng mga disipulo mula sa Yellow at Beitang families. Medyo nag-aalala siya tungkol sa Huangclan Manor, kaya naman, gusto niyang magmadaling bumalik sa Black Tortoise Galaxy sa lalong madaling panahon. Sa mismong gabing iyon, pumasok si Huang Xiaolong sa tahanan ng langit na Diyos, nakaupo na naka-cross-legged, at binuksan ang jade box sa kanyang kamay. Ang lakas ng pagsipsip mula sa kanyang kamay ay agad na nagdala ng patak ng ruby red na dugo sa kanyang harapan. Bagamat ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa karaniwang master ng Sixth Order High God Realm, batay sa kapangyarihan na ipinakita ni Yellow Chufei noong sinubukan niyang kitilin ang kanyang buhay sa plaza, napagpasyahan ni Huang Xiaolong na si Yellow Chufei ay isang Seventh Order High God Realm Master, marahil kahit na kalagitnaan ng ikapituhong order. Sa makatuwid, bago siya bumalik sa Martial Spirit World, sinikap ni Huang Xiaolong na palakasin ang kanyang lakas kahit kaunti, kaya naman nagpasya siyang pinuhin ang patak ng sagradong dugo ng kilin. Sa pagtingin sa patak ng dugo na lumulutang sa kanyang harapan, ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig at huminga, dinala ito sa kanyang katawan. Sa sandaling pumasok ang sagradong dugo ng kilin sa kanyang katawan, naramdaman ni Huang Xiaolong na parang kumukulo ang dugo ng kanyang buong katawan. Mainit. Parang ang nilunok niya ay hindi isang dalawang thumb size na malaking patak ng sagradong dugo ng kilin, ngunit isang higanteng bulkan, isang may kakayahang magsunog ng ibabaw ng mundo tulad ng Martial Spirit World na maging abo sa loob ng ilang minuto. Ang balat ni Huang Xiaolong ay parang nagninangas na baga, nagbubuga ng mga butil ng usok mula sa ibabaw ng kanyang amber na pulang balat. Ngunit, ang paunang alo ng init na lumabas sa kanyang katawan ay simula pa lamang. Natulala si Huang Xiaolong, mabilis na pinaandar ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na lumalamon na kapangyarihan, galit na nilamon ng napakalaking puwersa ng elemento ng apoy na ito. Habang dinadalisay niya ang sagradong dugo ng kilin, ang Divine World Messenger na nagharap ng mga reward ng High God Advancement Tournament ay bumalik sa isang napakagandang makajos na templo, magalang na bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sa harap ng messenger ay nakatayo ang isang medyo maikli at bilog na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pagitan ng mga kilay ng nasa katanghaliang gulang na ito ay may isang banal na simbolo na kumakatawan sa kidlat. Ang Divine World Messenger ay nag-uulat sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ng mga detalye ng pagtatanghal ng mga gantimpala. Isang top rank 10 Godhead lang. Bahagyang kumunat ang mga kilay ng maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki, bumakas ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Ganun nga, dakilang emperador. Ang unang nagwagi sa pagkadyos ni Huang Xiaolong ay isa lamang sa pinakamataas na ranggo ng 10 Diyos. Ang mensahero ng banal na mundo ay nagpatibay. Sige, pwede ka nang umatras. Itinuro ng pandak na nasa katanghaliang gulang na may kaway ng kamay. Magalang na sumunod ang mensahero ng Divine World at umalis. Ang pandak at matambok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umiling, bumulong sa kanyang hininga, mukhang imposible ang pagkakataong makahanap ng isang henyong disipulo na may Emperor rank Godhead. Bago tumunog ang kanyang huling salita, nawala na ang kanyang figure sa lugar. Lumipas ang isang buwan. Ang nagbabagang init na dating bumabalot kay Huang Xiaolong ay humupa na ngayon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang panandaliang apoy ang bumungad sa kanyang mga pupil. Pagkatapos ng isang buwan ng paglilinang, ganap niyang nasipsip ang enerhiya sa loob ng patak na iyon ng sagradong dugo ng kilin. Naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang halatang pagtaas ng kanyang lakas, na naabot na ang hangganan ng peak sa unang bahagi ng Third Order High God Realm. Higit pa rito, ang Fire Element God Force ng Holy Dragon Supreme Godhead ay naging mas dalisay at mas malakas kaysa dati.
Nang makalabas siya sa Heavenly Mountain at makarating sa harapan ng Sir Jim Waves Mansion, napansin niya si Feng Yang at ang iba pang naghihintay sa kanya doon. Nang makitang lumitaw si Huang Xiaolong, tumayo si Feng Yang at ang iba pa at lumapit sa kanya. Xiaolong, may isang tao sa labas na nagngangalang Wang Zong na nagsasabing siya ay isang elder mula sa Fortune Gate. Pinilit niyang makita ka. Si Feng Yang ay napuno ng pag-aalala habang nagsasalita siya. Matanda sa Fortune Gate. Sumimangot si Huang Xiaolong, ang Fortune Gate na ito ay dumating ng hindi inaasahang mabilis. Ang pagdating ni Wang Zong ay walang alinlangan na nauugnay sa pagkamatay ni Fang Chu. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 885. Pagbabalik sa Black Tortoise Galaxy. Papasukin mo siya. Tagot ni Huang Xiaolong. Naghihintay siya kung ano ang sasabihin nitong Fortune Gate Elder na nagngangalang Wang Zong. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Huang Xiaolong, Feng Yang, at ang iba pa ang isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na humahakbang sa harap na bulwagan sa isang brutes na paraan. Siya ay parisukat na mukha, may makapal na magulo na mga kilay, at naglalabas ng matalim na nakakatusok na aura. Sa sandaling pumasok si Wang Zong sa bulwagan, ang kanyang malamig at paghalit na tingin ay nakalok kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, hindi mo inaasahan na magpapakita ako ng napakabilis, tama ba? Gayunpaman, kahit na nagawa mong makatakas mula sa Ian City na ito, hindi ka makakaalis sa Eternal Galaxy. Sa makatuwid, ipinapayo ko sa iyo na alisin ang anumang pag-asa na mayroon ka sa simula. Tiningnan ni Huang Xiaolong si Wang Zong na may malamig na kawalang interes, nagpadala ang Fortune Gate ng isang aso na alam lang kung paano tumahol ng baliw. Natigilan si Wang Zong saglit pagkatapos ay umikot ang galit sa kanyang puso. Si Huang Xiaolong talaga ay nangahas na pagalitan siya, tinawag siyang aso. Punk, naghahanap ka ng kamatayan. Nagpakawala ng galit na galit si Wang Zong at biglang tumaas ang kanyang aura. Bago pa makapag-react ang sinuman, ang palad ni Wang Zong ay tumama kay Huang Xiaolong. Ang lakas ng palad ay naglabas ng malakas na metal element God Force, mabilis na nakarating sa harap ng target nito. Hindi man lang nilinggan ni Huang Xiaolong si Wang Zong, inilabas niya ang isang palad upang salubungin ang paparating na pag-atake. Katulad nito, ginamit lang niya ang metal element God Force. Nagtama ang dalawang palad sa himpapawid na nagresulta sa isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong bulwagan. Ang resultang shockwave ay dumurog sa mga kasangkapan sa loob ng bulwagan at naging sanhi ng paglipad ng mga tile sa hangin bago naging alikabok din. Tina Feng Yang, Liu Yun, Chen Yang, at Chi Wen ay pinilit na palayo kina Huang Xiaolong at Wang Zong na mapula ang kanilang mga mukha. Ang figure ni Wang Zong ay nanginginig ng hindi tuloy-tuloy, sumuray-suray na ilang metro ang likod. Nang itinigil niya ang kanyang sarili, ang pagkabigla at hindi paniniwala ay nakasulat sa buong mukha niya habang nakatitig kay Huang Xiaolong, ikaw, paano ito mangyayari? Siya ay isang maagang 6th Order High God Realm. Samantalang ang punk na iyon sa harap niya ay isang peak lamang sa unang bahagi ng 3rd Order High God Realm Ant. Ang sulok ng labi ni Huang Xiaolong ay kumerba sa malamig na pagngisi, may sasabihin ka pa ba? Kung hindi, makakaalis ka na. Umalis ka na. Pulang-pula ang mukha ni Wang Zong, pagkatapos ay naging purple na parang talong. Namumungay ang kanyang mga mata dahil sa hindi maipaliwanag na galit na umabot na sa puntong pumutok. Nakakuyom ang kanyang mga kamay habang napuno ang bulwagan ng nakasusuklam na layuning pagpatay. Si Huang Xiaolong ay pinanood lamang siya na may parehong pagwawalang bahala. Biglang naglaho ang mamamatay tao na aura ni Wang Zong, nagtagpo sa loob habang nagsasalita siya, Huang Xiaolong, pinatay mo ang aking junior brother. Noong una, ayon sa desisyon ng ating Fortune Gate Grand Elders, ang parusa sa iyo ay baliin ang lahat ng iyong buto, bunutin ang iyong mga litid, at tapyasan ng buhay bago padalisain ang iyong kaluluwa at wakasan ang iyong buhay, gamit ang iyong ulo bilang alay sa aking junior brother.
Gayunpaman, hangga't ibibigay mo ang lahat ng mga gantimpala na natanggap mo at pumirma sa isang walang hanggang kontrata sa dugo para pagsilbihan ang ating Fortune Gate, maaari naming iligtas ang iyong buhay. Ano? Ibigay ang mga reward. Galit na napasigaw si Feng Yang at ang iba pa nang marinig iyon. Ang Fortune Gate na ito ay higit pa sa pananakot. Kabilang sa mga gantimpala ni Huang Xiaolong sa pagkapanalo sa unang pwesto sa torneo ay ang pagkadyos ng isang makalangit na Diyos, isang bagay na hindi mabibili kahit gaano pa karaming sagradong grado na walang kamatayang mga espiritong bato o mga banal na pelet ng langit na Diyos ang mayroon ng isa kahit na mas mababa sa kidlat na hayop. Itlog na may tuktiniranggo ang bloodline, pati na rin ang token na ginagarantiyahan ang pagpapatala sa anumang kilalang sekta ng Divine World. At gusto rin itong Fortune Gate na pumirma si Huang Xiaolong ng isang walang hanggang kontrata sa dugo. Sa madaling salita, si Huang Xiaolong ay magiging alipin ng Fortune Gate hanggang sa kanyang huling hininga. Humisi si Huang Xiaolong, at kung tumanggi ako. Napangiti si Wang Zong kay Huang Xiaolong, tumanggi. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang iyong ulo bago sumagot. Kung hindi ka pumayag, hindi lang ikaw ang mawawala sa mundong ito, lahat at lahat ng may kaugnayan sa iyo ay mamamatay din dahil sa iyo. Wala nang dapat isaalang-alang muli. Naningkit ang mga mata ni Wang Zong, natatakpan ang lamig sa kanyang mga mata, dahil ganoon iyon, sana ay hindi mo ito pagsisihan pagdating ng panahon. Pagkahagis nitong pangungusap, tumalikod siya para umalis. Ang orihinal na layunin ng Fortune Gate sa pagpapadala kay Wang Zong ay makuha si Huang Xiaolong at ibalik siya sa punong tanggapan hanggang sa Everlasting Galaxy kung tumanggi siya sa kanilang mga termino. Gayunpaman, ang lakas ni Huang Xiaolong ay wala sa inaasahan ni Wang Zong. Wala siyang tiwala sa kakayahang mahuli si Huang Xiaolong, kaya nagpasya siyang umalis muna at iulat ang bagay na ito sa kanyang mga nakatataas. Teka muna. Bahagyang lumingon si Wang Zong nang tumunog ang boses ni Huang Xiaolong, pinayagan ba kitang umalis? Huminto si Wang Zong, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, Huang Xiaolong, inaamin ko na malakas ka, ngunit sa tingin mo ba ay ang Third Order High God Realm na tulad mo ay makakapatay ng Sixth Order High God Realm Master na tulad ko? Kaya kung pumunta at umalis kung gusto ko. Eksakto sa sandaling ito, ang katawan ni Huang Xiaolong ay nag-transform na may pagindayog, naging 1,000 Zanglong Blue Primordial Divine Dragon, na naglalabas ng maringal na kapangyarihan ng dragon na nakalock sa mansyon. Kasabay nito ang pagbagsak ng kuko ng dragon. Nangyari ang lahat sa 1 segundo. Habang si Wang Zong ay nabigla pa rin sa biglaang pagbabago ni Huang Xiaolong sa isang Primordial Divine Dragon, isang napakalaking dragon claw na kahawig ng isang maliit na bundok ang bumagsak sa kanya mula sa itaas. Namutla si Wang Zong, nawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Hindi. Napahiyaw siya sa takot, nanginginig ang bawat huling hibla ng God Force sa loob ng kanyang katawan habang ang mga palad niya ay nakatama sa Dragon Claw. Gayunpaman, ang Dragon Claw ni Huang Xiaolong ay madaling nagpakalat ng lahat ng pag-atake, na hindi man lang nagpabagal sa kanyang bilis. Dumagundong. Marahas na yumanig ang bulwagan bilang pagtutol. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Wang Zong ay pumutok, ang kanyang katawan ay nakabaon patayo sa lupa sa ibaba, na ang kanyang laman ay pumutok at ang dugo ay bumulwak. Ang kanyang hininga ay humihinga ng hindi pumapasok. Si Feng Yang, Liu Yun, Qi Wen, at Chen Yang ay natulala habang nakatingin sa napakaraming primordial na banal na asul na dragon sa hangin, ang kanilang mga ekspresyon ay isang magandang pagmasdan. Sa isang iglap, bumalik sa normal si Huang Xiaolong, nakatayo sa itaas mismo ni Wang Zong sa hangin. Isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kamay ni Huang Xiaolong, na hinaila palabas si Wang Zong mula sa lupa. Kasabay nito, nabuhay ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na lumamon. Pamaha sa katawan ni Huang Xiaolong ang lahat ng esensya ng dugo ni Wang Zong at ang puwersa ng Diyos, na naging sanhi ng mabilis na pag-urong ng katawan ni Wang Zong habang unti-unting nawala ang kanyang puwersa sa buhay, na naging isang tuyong bangkay. Sa hindi hihigit sa 100 paghinga, natapos na ni Huang Xiaolong si Wang Zong, hinayaan ang tuyong bangkay na mahulog habang pinaputokan niya ito ng isang piraso ng Fire Element God Force, na sinusunog ito hanggang sa abo. Master, alis na tayo.
Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat, sinabi sa natulala na Feng Yang. Noon lamang natauhan si Feng Yang at ang kanyang tatlong disipulo na nagmamadaling sumunod kay Huang Xiaolong. Kahit nakalabas na sila sa Surging Waves Mansion ay parang nasa panaginip pa rin silang apat. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na silang lima sa Eternal City, nagmamadaling bumalik sa Black Tortoise Galaxy. Tiricit Asterisk S. Ang Everlasting Galaxy, ang punong tanggapan ng Fortune Gate. Habang pinag-uusapan ng Fortune Gate Chief na si Wang Yu at ng isang grupo ng mga Grand Elder at Elder ang resulta ng pagkamatay ni Fang Chu, isang naguguluhan na tagapangasiwa ang tumakbo sa bulwagan, humihingal habang iniulat na nabasag ang hubad ng buhay ni Wang Zong. Ano? Patay na si Wang Zong. Napatayo si Grand Elder Sun Yi sa galit. Ang Sun Yi na ito ay parehong master ni Wang Zong at Fang Chu. Si Wang Yu at ang iba pang naroroon ay nabigla nang marinig ang ulat. Si Wang Zong ang mismong taong ipinadala nila para hulihin si Huang Xiaolong, ngunit ngayon, patay na siya. Tapos, maaari bang may iba pang mga master si Huang Xiaolong sa tabi niya? Isang Grand Elder ang nagpahayag ng tanong na iniisip ng lahat. Hindi naman, baka si Wang Zong ay pinatay ng Panginoon ng ibang puwersa. Ang isa pang Grand Elder ay nagmungkahi ng ibang posibilidad. Nanlamig ang tingin sa mga mata ni Wang Yu, malalaman natin ang lahat kapag nahuli na natin si Huang Xiaolong. Ipasa ang aking order, bantayan ng mga tao ang mga kalawakan na nakapalibot sa Eternal Galaxy, dapat nilang ganap na makuha si Huang Xiaolong at ibalik siya rito para sa akin. Magalang na kinilala ng lahat ng naroroon na Grand Elder. Makalipas ang ilang buwan, ang limang grupo ni Huang Xiaolong ay nakabalik sa Black Tortoise Galaxy nang walang anumang sakuna. Kahit na nagmamadaling bumalik, si Huang Xiaolong ay hindi nagpapahinga, sinasamantala ang bawat minutong magagawa niya upang magtanim. Ang 100 Heavenly God Pills na pinino ng mga master ng Heavenly God, pati na rin ang 100 All Spirit Divine Fruits na natanggap ni Huang Xiaolong ay lahat ay pinino niya. Hindi lang iyon, higit sa kalahati ng mga table tasks na nakolekta niya mula sa tirahan ng paglilinang ng Lightning God ay napunta rin sa kanyang tiyan. Gamit ang mga suplementong ito, sa wakas ay umabad si Huang Xiaolong sa kalagitnaan ng Third Order High God Realm. Pumalik sa Black Tortoise Galaxy, lumabas silang lima mula sa transmission array ng Cloudsea Mainland at dumiretso sa Black Warrior Institute. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 886. Nangahas ka bang hindi igalang ang principal ng institute na si Wang Na? Bago pa man makatapak ang grupo ni Huang Xiaolong sa Black Warrior City, nakatanggap na si Wang Na ng ulat mula sa isang disipulo ng kanilang pagdating. Kasama ang isang grupo ng Black Warrior Institute Grand Elders and Elders, naghihintay siyang talakayin ang isang alyansa sa Jiang, Wang, Buddha, at Zhou families. Bumalik si Feng Yang. Sa pakikinig sa ulat, bahagyang nagulat si Wang na, hindi niya inaasahan na babalik siya ng ganoon kaga. Sa pagkalkula ng oras, mahigit 1 buwan na lang ang lumipas mula noong natapos ang High God Advancement Tournament. Hindi bababasa, ang pagmamadali pabalik sa institute ay kukuha ng 3 buwang paglalakbay. O nakatalikod na ba si Feng Yang bago pa man matapos ang tournament? Tiwang na ay kumislap ng pag-asa at pinanibik, bukod kay Feng Yang, sino pa ang kasama niyang bumalik? Bukod kay Feng Yang, nariyan sina Huang Xiaolong, Liu Yun, Chen Yang, at Qi Wen. Magalang na sumagot ang mga alagad na iyon. Mahigit 1 buwan ng bahagya, si Wang Na ay nagpatuloy sa seremonya ng Black Warrior Institute Principal Installment, opisyal na pumalit sa posisyon, at ngayon ay kasalukuyang Institute Principal. Samantalang si Feng Yang, ayon sa mga alituntunin, pagkatapos ng BT1, ang posisyon, siya ay itinuturing na isang eminent elder ng Black Warrior Institute. Ano? Huang Xiaolong. Nagulat si Wang Na. Si Grand Elder Hijiwo at Grand Elder Hefei ay nagulat din. Paano nabuhay si Huang Xiaolong? Napabulala si Hijiwo sa gulat, si Huang Xiaolong ba ay nakatakas mula sa dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kapalaran? Ito kaya ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay.
Dapat ganito. Humisi si Wang na talagang matibay ang buhay ni Huang Xiaolong, nagawa pa rin niyang manatiling buhay kahit na matapos ang lahat ng ito. Ngunit ito ay naiintindihan. Masasabing walang hangganan ang overflowing lightning world kung saan ginanap ang tournament. Kung gaano man katalino ang dakilang Panginoon, hindi isang madaling gawain ang paghahanap ng nag-iisang tao. Ang pagkamatay ni Huang Xiaolong ay isang katiyakan, ang kanyang bilang ng mga araw ay mabilis na nawawala. Sumasang-ayon ako. Sa karamihan, ang Huang Xiaolong na ito ay maaari lamang tumalon sa loob ng ilang araw. Ifei echoed. Inutusan ni Wang na ang nag-uulat na disipulo, ipasa ang aking order, sabihin kay Feng Yang na pumunta sa akin na may dalang token ng Institute Principal. Dahil bumalik si Feng Yang, oras na para matanggap niya ang token ng Institute Principal. Mabilis namang sumunod ang alagad na iyon. Katatapos lang ni Feng Yang at ang kanyang apat na disipulo sa Black Warrior City nang makita nila ang isang grupo ng mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute na lumilipad patungo sa kanila. Pinati ng grupo ng mga panloob na disipulo si Feng Yang ng pagbati ng Eminent Elder. Anong tawag mo sa akin kanina? Kilalang matanda. Natarante si Feng Yang. Si Huang Xiaolong, Liu Yun, Chen Yang, at Chi Wen ay natarante rin ng marinig ng mga panloob na disipulong ito na bumabati kay Feng Yang ng ganoon. Oo, ang Institute Principal na si Wang na ay nagsagawa ng installment ceremony mahigit isang buwan na ang nakalipas. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay kasalukuyang Black Warrior Institute Principal. Ipinaliwanag ng isa sa mga panloob na alagad. Pumangon ng galit sa mukha ni Feng Yang nang marinig iyon, dumagundong ang kanyang malalim na boses, naglakas loob si Wang na magpatuloy sa seremonya ng pag-install ng walang pahintulot ko, sino ang nagbigay nito ng karapatan. Ang panloob na disipulong iyon ay nauutol na takot, sa wakas ay pumigil ng ilang mga salita, alam ng punong guro ng institusyon na si Wang na bumalik na si Eminent Elder, kaya't hiniling niya ang presensya ng Eminent Elder sa malaking bulwagan. Tinabi rin niya na ibibigay ni Eminent Elder ang token ng Institute Principal. Sumusunod lang kami sa utos, huwag mo kaming pahirapan. Agad nagalit sina Liu Yun at Chi Wen. Mula sa mga salita ng panloob na disipulong iyon, payag man o hindi si Feng Yang, dapat niyang ibigay ang token. Guro, dahil ang matandang bruhang si Wang na ay sabik na makita tayo, dapat na tayong umalis, matagal na mula noong huli kong nakita ang matandang bruhang iyon. Nagkataon, gusto ko ring makita ang matandang bruhang iyon. Sabi ni Huang Xiaolong kay Feng Yang. Masungit. Huang Xiaolong, ikaw ay isang maliit na elder lamang, ang lakas ng loob mong hindi igalang ang Institute Principal. Ang isang panloob na disipulo na may isang Grand Elder bilang kanyang guro ay hindi napigilan ang pagtahol kay Huang Xiaolong, sinusubukang tumayo. Sumulyap si Huang Xiaolong sa gilid ng kanyang mata, pagkatapos ay isang malamig na nguso ang tumunog mula sa kanya at ang partikular na disipulong iyon ay sumabog sa lugar. Tumalsik ang dugo sa ibang mga alagad na malapit sa kanya at sa lupa. Lahat ng natitirang mga disipulo ay tumalon pabalik, na alarma at, sa totoo lang, natatakot habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Guro, pumunta tayo sa Black Warrior Great Hall. Hindi na pinansin ni Huang Xiaolong ang mga panloob na disipulong iyon, nakatingin kay Feng Yang. Sige. Tumanggo si Feng Yang bilang pagsang-ayon. Sa desisyong iyon, lumipad silang 5 patungo sa transmission array ng Black Warrior City. Matapos may hatid sa bakuran ng Institute, dumiretso sila sa Black Warrior Great Hall. Sa sandaling pumasok sila sa bulwagan, nakita kaagad ni Huang Xiaolong si Wang na nakaupo sa pangunahing upuan, na nakalaan lamang para sa principal ng Black Warrior Institute. Sa sandaling ito, si Wang na ay nakaupo roon na nakasuot ng Black Warrior Divine Armor, nagliliwanag at masigla. Sa parehong sandali ay pumasok sina Feng Yang at Huang Xiaolong sa bulwagan, sina Wang na, Jiwo, Fei, at ang iba pa ay nakatingin sa kanila. Ang 3 pang tao ay hindi pinansin. Feng Yang, sigurado akong alam mo na sa ngayon na ako ang kasalukuyang principal ng Black Warrior Institute.
Nagpatuloy si Wang na halos hindi na itago ang ngiti sa kanyang mukha. Ayon sa mga panuntunan ng Black Warrior Institute, isa ka na ngayong eminent elder, ngunit kailangan mo pa rin akong saludo. Pagkatapos ay nag-alis ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong, Liu Yun, at ang iba pa, at idinagdag, kung tungkol sa mga disipulo mong ito, bilang mga elder at grand elder ng Black Warrior Institute, dapat silang lumuhod upang makita ang institute principal. Humisi si Feng Yang sa kabila ng kanyang kumukulong galit, Wang na, hindi ko naaalalang pumayag ako sa iyong installment ceremony. Batay dito lamang, maaari kitang mahatulan sa krimen ng pagre-rebelde. Pumadjejek si Wang na nang marinig ang akusasyon ni Feng Yang. Feng Yang, kung tama ang pagkakaalala ko, nakasaad sa rules ng institute na, kung wala ang nasabing institute principal, maaaring magpatuloy ang installment ceremony hanggat gaya ng sinasang-ayunan ng ibang mga kilalang matanda. Nakatanggap ako ng pahintulot mula sa mga eminent elder, sa makatuwid, ang aking installment ceremony ay tama at nararapat, samantalang ikaw, Feng Yang, dahil sa iyong personal na alagad, ay nagkataon na umalis sa Black Tortoise Galaxy. Higit sa lahat, hindi ka nakabalik para magsagawa ng installment ceremony sa tamang oras. Alam mo ba ang iyong krimen? Malungkot ang mukha ni Feng Yang. Bigla na lang, maraming malalakas na aura ang bumalot sa malaking bulwagan na pag-aari ng iilang kilalang matandang naruroon. Feng Yang, Wang na ang kasalukuyang opisyal na institute principal, ibigay ang token. Nagsalita ang isa sa mga bantog na elder, kung hindi, hindi namin magagawang makiusap sa ngalan mo kay Principal Wang na napatawarin ang iyong krimen na arbitraryong umalis sa Black Tortoise Galaxy. Si Feng Yang at ang kanyang mga disipulo ay berde at pula sa galit. Maliwanag sa araw na ang mga eminent elder na ito ay nakatanggap ng ilang benepisyo mula kay Wang na at lumipat sa kanyang kampo. Lumabas si Huang Xiaolong, naglalakad hanggang sa gitna ng malaking bulwagan habang umiiling sa inis. Matandang bruha, gusto kong hayaan kang mabuhay ng ilang araw, ngunit ngayon, ang puso ko ay hindi komportable kung hindi kita papatayin. Sabi ni Huang Xiaolong kay Wang na, diretsyong nakatingin sa kanya. Anong kabastusan? How dare you disrespect Institute Principal Wang na? Bilang elder ng Institute, bakit hindi ka lumuhod bilang pagsaludo sa Institute Principal? Itinuro ng isang Grand Elder ang isang daliri sa mukha ni Huang Xiaolong, pamitik ng marahas. Nagdilim ang tingin ni Huang Xiaolong nang marinig ito. Isang bahid ng kidlat ang bumaril mula sa kawalan at huminto ang mga galaw ni Grand Elder, naging isang sunog na bangkay, nakatayo doon ng matigas na may maliliit na laso ng kidlat na dumadagandong sa kanyang katawan. Naramdaman ng iba pang mga Grand Elder na halos lumundag ang kanilang mga puso mula sa kanilang mga dibdib, umatras pa atras sa gulat. Nagulat si Wang na, ngunit mas nalito, Huang Xiaolong, talagang nang ahas kang pumatay ng isang Grand Elder sa publiko, nang aagaw ng autoridad, ikaw. Lumingon siya sa ilang kilalang elder, maraming kilalang elder mangyaring kumilos at hulihin ang taksil na ito para hatulan. Pinutol ng isa sa mga kilalang elder ang kanyang mahabang espada, itinuro ng dulo ng espada si Huang Xiaolong, talagang naglakas loob kang pumatay ng isang Grand Elder sa harap namin. Kahit na lumuhod ang iyong guro at humingi ng awa, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 887. Kamatayan ni Wang na. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang matuwid na dahilan, ang momentum ng eminent elder na iyon ay tumaas sa kalangitan. Sa susunod na segundo, ang kanyang longsword ay hinahak down kay Huang Xiaolong. Isang lumalamon na sword chi ang lumunod kay Huang Xiaolong sa loob na humaharang sa lahat at anumang ruta ng pagtakas. Napuno ng water element god force ang malaking bulwagan. Nang makita ito, ang iba sa mga kilalang elder ay tumayo sa isang tabi na walang balak na makialam. Habang pinagmamasdan ng sword chi na tumatarget sa kanya, isang mapanuksong panunuya ang lumabas mula sa mga sulok ng labi ni Huang Xiaolong. Isang mid-second order high god realm. Nakita ng umaataking eminent elder na iyon ang panunuya ni Huang Xiaolong na lalong ikinagalit niya.
Ang dami ng water element god force ay tumaas na nagpapataas ng kabagsikan ng Sword G. Sa orihinal, sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, isang hampas lang ng hininga ay maaaring agad na pumatay sa isang Third Order High God Realm Cultivator. Ngunit pagkatapos ng isang mabilis na pag-iisip, nagpasya siyang, hindi bababasa, gumawa ng isang hakbang. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kanang braso, pagkatapos ay isang daliri, at pumitik palabas. Ang tila makapangyarihang Sword Chi attack na iyon ay biglang sumulpot na parang bula, at nang biglang namutla ang mukha ng Eminent Elder, naramdaman niya na parang isang higanting bundok ang bumagsak sa kanyang dibdib at natamba na lumipad pabalik sa nakababahala na bilis. Dumagundong. Ang buong malaking bulwagan ay humugoy at yumanig habang ang Eminent Elder ay bumagsak sa isa sa mga pader, lumilipad ng ilang daang metro palabas hanggang sa bumagsak siya sa isang talampas ng bundok. Nabasag at bumuo ang isang bahagi ng bangin na iyon dahil sa impact, samantalang ang bantog na elder na iyon ay nakahiga sa gilid, hindi na gumagalaw. Bukod kina Feng Yang, Liu Yun, Chi Wen, at Chen Yang, ang iba ay gulat na nakatingin sa hugis tao na butas sa dingding. Tiwang na, gayon din ang ilang kilalang elder ay nagulat at nataranta, nawalan ng tindig. Matandang bruha, ano pang krimen ang gusto mong akusahan? Habang gulat na gulat pa rin ang mga taong ito, ang mahinang boses ni Huang Xiaolong ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Umangat ang ulo ni Huang na, pinandilatan si Huang Xiaolong sa kabila ng pangamba at takot sa kanyang mga mata. Alam na alam niya ang lakas ng Eminent Elder. Kahit na siya ay mas mahina kaysa kay Feng Yang, ito ay hindi ganoon kalaki ng agwat, isang mid-second order High God Realm. Ngunit ang isang mid-second order High God Realm ay hindi nakatiis sa isang pitik ng daliri ni Huang Xiaolong. Pagkatapos, ang lakas ni Huang Xiaolong ay Third Order High God Realm. Si Huang Xiaolong, ang asong ito, ay isa ng Third Order High God Realm Master. Pero, halatang wala siyang naramdamang God Force mula sa kanya, kaya ano ba talaga ang nangyayari? Sa katunayan, hindi kakaiba para kay Wang na hindi naramdaman ang God Force ni Huang Xiaolong kanina dahil hindi siya gumamit ng kahit anong God Force, puro pisikal na lakas lamang. At muli, ito ay 1,000,000 lamang ng kanyang pisikal na lakas. Naririnig ni Wang na ang sariling boses na nanginginig, Huang Xiaolong, bilang elder ng Black Warrior Institute, pinatay mo muna ang isang Grand Elder ng Institute, pagkatapos ay nasaktan ng isang Eminent Elder, ikaw. Ako ano? Humisi si Huang Xiaolong. Itinaas niya ang isang palad sa kanya at hinayla si Wang na sa kanyang harapan. Naramdaman ni Wang na ang mamamatay tao na aura mula sa katawan ni Huang Xiaolong na naging dahilan upang ang maliit na mukha nito ay maubos ng dugo, takot at galit na naghalo, ako ang Institute Principal. Huang Xiaolong, ang lakas ng loob mong patayin ako. Gusto mong gawing kaaway mo ang buong Black Warrior Institute. Maging mga kaaway sa buong Black Warrior Institute. Matandang bruha, pinahahalagahan mo ang iyong sarili. Tumawa ng malakas si Huang Xiaolong sa mga salita ni Wang na, kung gayon, paano kung maging kalaban ako ng buong Black Warrior Institute? Pagkatapos sabihin niyon, tinapik ni Huang Xiaolong ang isang daliri sa braso ni Wang na at isang puwersa ang pumasok sa kanyang katawan, na nabali ang lahat ng kanyang mga buto. Kinokontrol ni Huang Xiaolong ang bilis at lakas ng Vigor Force, tinitiyak na nabali nito ang mga buto ni Wang na ng pira-piraso. Paulit-ulit na umalangaw sa bulwagan ang mga tunog ng mga bali ng buto, na parang walang katapusan, kasabay ng paulit-ulit na pagsigaw ni Wang na. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nanlilisik ng masama kay Huang Xiaolong, kahit napatayin mo ako, ang dakilang Panginoon ay hindi magpapatawad sa iyo o sa iyong pamilya. Ikaw at ang iyong pamilya ay darating para samahan ako sa impyerno sa lalong madaling panahon. Dakilang Panginoon. Si Huang Xiaolong ay naglabas ng isang marahas na ngiti, nakalimutan kong ipaalam sa iyo na ang dakilang Panginoon mo ay patay na, pinatay ko siya. Naiinip na siyang naghihintay sa iyo sa impyerno. Natarante sina Wang na, Hijiwo, at Hifei. Pagkatapos ay sumigaw si Wang na, Huang Xiaolong, sa tingin mo ba ang simpleng pagbibigkas lang ng kalokohan ay maniniwala ako sa iyo?
Ikaw lang, isang third order high god realm, ang kalaban ng ating dakilang Panginoon. Kung gaano kalakas ang aking dakilang Panginoon ay hindi mo maiisip. Ang dakilang Panginoon ay nakatakdang maging isang pag-iral na mananakop sa hindi mabilang na mga kalawakan. Hindi siya kailanman maniniwala na si Huang Xiaolong ay may kakayahang patayin ang dakilang Panginoon na sumusuporta sa kanila. Ang kanyang dakilang Panginoon ay may mga subordinate tulad ng Mirage King, mga master ng Peak Plate Third Order High God Realm, at maaari lamang maging mas malakas kaysa doon. Paano mapapatay ni Huang Xiaolong ang kanyang dakilang Panginoon? Si Hijiwo at Hifei ay tumanggi ding maniwala sa kanyang mga salita. Umiling si Huang Xiaolong, tamad na magsabi pa. Ang kanyang palad ay dama po ng mabilis na hampas sa dibdib ni Wang na nabasag ang kanyang mga laman loob. Kahit na ang pisikal na katawan ni Wang Na ay hindi mahina bilang isang mid-first order high god realm master, sa harap ni Huang Xiaolong, ito ay marupok tulad ng isang tigre ng papel. Huang Xiaolong, palayain ng Institute Principal Wang Na sa sandaling ito. Tigaw ng isang kilalang elder nang makita niyang hinampis ni Huang Xiaolong ang dibdib ni Wang Na. Kung maglakas loob kang patayin ng Institute Principal Wang Na, lahat tayo ay gagawa ng magkasanib na utos para sa lahat ng puwersa sa Black Tortoise Galaxy na tugisin ka. Kahit gaano kakalakas, walang lugar para sa iyo sa Black Tortoise Galaxy. Ang ingay kaya. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng isang maikling kaway gamit ang kanyang kamay. Ang pik na iyon sa kalagitnaan ng Second Order High God Realm Eminent Elder ay pinalipad, na nagdagdag ng isa pang butas na hugis tao sa dingding. Ang natitirang mga kilalang elder sa wakas ay nakadama ng tunay na takot sa kanilang mga kaluluwa. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na gumawa ng isa pang tunog. Ikaw aso Huang Xiaolong, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Umiyaw si Wang Na sa bulwagan. Huwag kang mag-alala, papatayin talaga kita. Isang malamig na liwanag ang lumipas sa mga mata ni Huang Xiaolong at isang purple soul na karakter ang lumipad palabas mula sa kanyang mga mag-aaral, pumasok sa isip ni Wang Na, hinahaplos ang kanyang kaluluwa para sa kapakipakinabang na impormasyon. Nang matapos iyon, ang kapangyarihang lumalamo ng Archdevil Supreme Godhead ay nagsimulang sumipsop sa dugo at puwersa ng Diyos ni Wang Na. Sa harap mismo ng nasindak na si Hijiwo, Hifei, at ang iba pang naroroon, ang katawan ni Wang Na ay nagsimulang lumiit, sa wakas ay walang naiwan kundi isang tuyong bangkay. Sa isang casual na pagpitik ng kanyang daliri, bumagsak ang isang piraso ng apoy sa natitira sa Wang Na nagsunog nito hanggang sa abo. Ang pagkamatay ni Wang Na ay ganap, walang katulad sa isang avatar tulad ng nangyari kay Fang Chu. Siya rin ang pinakamaikling pangmatagalang institute principal sa kasaysayan ng Black Warrior Institute. Pagkatapos niyang gawin ang Wang Na, ang tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak kay Hijiwo, Hifei, pati na rin sa natitirang mga Grand Elder at Elder. Ang isang tingin lang nito ay nagpabilis ng tibok ng puso ng matatandang iyon. Ang ilan ay lumuhod, yumuko kay Huang Xiaolong para sa awa. Habang pinapanood silang kumilos sa ganitong paraan, lumipat ang tingin ni Huang Xiaolong sa grupo ng mga kilalang elder. Madaling makita ng isang tao ang takot sa mga mata ng mga eminent elder na ito kahit na hindi nila malay na umatras. Huang Xiaolong, why ikaw? Ano ang gusto mong gawin? Nauutol na sabi ng isa sa kanila. Nagsalita si Huang Xiaolong nang walang anumang emosyon sa kanyang boses, patay na si Wang Na, sigurado akong lahat kayo ay walang pagtutol sa pagpapatuloy ng aking master bilang principal ng Black Warrior Institute, oo. Masyadong nataranta ang lahat para sumagot. Hindi, walang pagtutol, walang pagtutol. Ang mga taong ito ay pilit na ngumiti na mukhang mas pangit kaysa sa pag-iyak. Gayunpaman, pinapirma sila ni Huang Xiaolong ng kontrata sa dugo. Dahil walang ibang paraan, nilagdaan nila ito. Nagkataon, isang disipulo ang tumakbo sa bulwagan sa sandaling ito, na nagsasabi na ang Jiang, Wang, Guda, at Zhou families, patriarchs ay naghihintay sa labas ng Black Warrior Institute, na darating upang talakayin ang isang alyansa kay Wang Na. Magaling, pangunahan silang lahat dito. Mahina ang utos ni Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela.
Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 888. Lahat patay. Magalang na sumunod ang alagad at umalis sa malaking bulwagan. Sa paligid ng bakuran ng Black Warrior Institute, nakita nina Jiang Wawang, Wang Dingyi, Gu Deye, at Zhu Chu na bumalik ang disipulong pumunta para magulat, ngunit walang Wang na, ni isang Grand Elder na lumabas para salubungin sila. Nang makita ito, ang mga natatanging patriarch na ito ay bahagyang nakasimangot. Ang disipulo ay tumayo ng ilang metro sa harap ng apat na patriarch, na sinasabing iniimbitahan sila ng Black Warrior Institute principal sa dakilang bulwagan. Siyempre, binanggit lang ng disipulong iyon ang institute principal at hindi ang institute principal na si Wang na. Gayunpaman, hindi napansin ni Jiang Wawang o Wang Dingyi, Gu Deye, o Zhu Chu ang maliit na detalyeng ito. Hehe, nagpapalabas na yang bidi na yan. Alam niyang nandito tayo, ngunit hindi lang siya lumabas para salubungin kami, hindi man lang siya nagpadala ng isang Grand Elder, o kahit isang Elder. Sa halip, nagpadala lang siya ng isang karaniwang disipulo para ipaalam sa amin. Nagalit si Wang Dingyi. Napakunot ng noo si Gu Deye, na may bahid ng inggit, siya na ngayon ang Black Warrior Institute Principal, na lubos na pinapabore ng dakilang Panginoon, hindi nakakagulat ang paglalagay ng ilang hangin sa harapan natin. Gayunpaman, Jiang Wawang, kahit na ang bidi na iyon ay iyong kasintahan, halatang hindi kanya inilalagay sa kanyang mga mata. Hehe, parang nawawalan ka na ng charm ah. Si Wang Dingyi at ang iba pa ay hindi nagabalang itago ang kanilang tawa, na naging sanhi ng pag-uunat ng mukha ni Jiang Wawang sa inis, hindi kailangang alalahanin ng ilang patriarch ang aking alindog. Tinitik ni Jiang Wawang ang kanyang manggas at lumipad pasulong, naiwan ang iba. Habang pinapanood siyang kumilos sa ganitong paraan, nagpa siya si Gu Deye at ang iba pa na huwag nang magsalita pa. Nang walang ibang salita, pinangunahan ng disipulo ang grupo ni Jiang Wawang sa Black Warrior Great Hall. Habang nasa daan, nakatalikod sa iba, ang ekspresyon ni Jiang Wawang ay nagtatampo. Kahit na malaman na nandito siya, na hindi talaga lumabas si Wang na para salubungin siya. Mukhang kailangan niyang torture siya ngayong gabi. Hindi nagtagal ay dumating sila sa Black Warrior Great Hall, pumasok sa likod ng disipulo. Pagpasok pa lang nila sa loob, nakita nilang apat si Huang Xiaolong halos kaagad, gayon din sina Feng Yang, Liu Yun, Qi Wen, at Chen Yang. Para sa isang segundo, ang grupo ni Jiang Wawang ay walang kabuluhan. Huang Xiaolong, hindi ka patay. Lumubog ang mukha ni Jiang Wawang. Ano, dismayado ka ba na hindi ako namatay? Malamig na ngumuso si Wang Dingyi, hindi ko inaasahan na buhay ka pa, at hindi ko maintindihan kung bakit ka ililigtas ng dakilang Panginoon. Nakatira kay Huang Xiaolong. Si Feng Yang, Liu Yun, at lahat ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Nasaan si Wang na? Nilaibot na ni Jiang Wawang ang malaking bulwagan ngunit hindi siya nakita. Hindi niya pinalampas ang 2 butas na hugis tao sa dingding na ikinatarante niya. Hindi pa banggitin ang tila ng hihina ng mga Eminent Elder at Grand Elder sa bulwagan na kumikilos ng malikot. Biglang natigilan sina Wang Dingyi at Gu Deye nang mapansin ang pagkawala ni Wang na. Nasaan ang iyong institute principal Wang na? Itinuro ni Wang Dingyi ang tanong na ito kay Grand Elder He Jiwo. Pumikit si He Jiwo, mukhang takot na takot. Pamukha at sarado ang kanyang bibig, ngunit walang aktwal na salita ang nabigkas. Sa puntong ito, nang walang pahintulot ni Huang Xiaolong, kahit nabigyan pa siya ng 10,000 beses na lakas ng loob, hindi pa rin siya maglalakas loob na magbitaw ng isang salita. Sa panonood nito, isang hindi magandang pakiramdam ang biglang pumasok sa puso ni Jiang Wawang. Huang Xiaolong, ikaw ba? Napigilan mo ba si Wang na? Magsalita ka, ikaw ba? Humisi si Jiang Wawang kay Huang Xiaolong. Hindi kaya lumabas si Wang na para salubungin kami dahil pinigil mo siya. Pinandilatan ni Wang Dingyi si Huang Xiaolong, mas mabuting bitawan mo agad si Wang na. Kahit na ikulong mo siya, hindi mo kami mapipigilan na makipag-alyansa sa Black Warrior Institute. Ang ibang mga posibilidad ay hindi sumagi sa isip ni Wang Dingyi o ng iba pang 3 tao.
Sa mas tumpak, hindi nila naisip na si Huang Xiaolong ay may lakas ng loob na patayin si Wang Na. Ang pagpapakulong sa kanya ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa kanilang opinyon. Pagkatapos ng lahat, si Wang Na ang kasalukuyang opisyal na Black Warrior Institute Principal, alam ito ng lahat sa Black Tortoise Galaxy. Sa 10,000 taon ng kasaysayan ng Black Warrior Institute, hindi kailanman nagkaroon ng sinumang nang ahas na gawin ito. Isang marahas na ngiti ng pang-aalipusta ang narinig mula kay Huang Xiaolong, gusto ninyong makita si Wang Na ang matandang bruhang iyon. Huwag magmadali, makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, naisip ng grupo ni Jiang Wawang na ang ibig sabihin ni Huang Xiaolong ay pakakawalan niya ito at sa loob-loob nila ay nakahinga sila ng maluwag. Mukhang hindi ka naman tanga, naiintindihan mo naman na walang kwenta kung ikulong mo siya. Nagpatuloy si Jiang Wawang, sa katunayan, sa iyong talento at lakas, hanggat handa kang magpasakop, tiyak na bibigyan ka ng kahalagahan ng ating dakilang Panginoon. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang pag-iling sa kanyang ulo sa pagtawa, mukhang marami kang mali sa pagkakaintindi sa mga sinabi ko kanina. Hayaan akong muling sabihin ito. Dahil sabik na kayong makilala si Wang Na na matandang bruhang iyon, ipapababa ko kayong lahat sa impyerno para makita siya. Ang apat na patriarch ay nanigas. Si Jiang Wawang at ang iba pa ay uungal na sa galit, ngunit ang kanang palad ni Huang Xiaolong ay nakataas at isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula rito. Para kay Jiang Wawang at sa iba pang tatlong patriarch, naramdaman nilang parang naipit sa hangin ang kanilang mga paa, hindi makagalaw kahit lumipad sila patungo kay Huang Xiaolong. Anong ginagawa mo, Huang Xiaolong? Ang mga mag-aaral ni Jiang Wawang ay lumiit sa takot. Gayunpaman, tumanggi siyang maniwala na si Huang Xiaolong ay mangangahas na patayin siya. Ano ang ginagawa ko? Malalaman mo rin saglit. Tiniyak ni Huang Xiaolong. Nang huminto ang apat sa harap ni Huang Xiaolong, lumundag ang lumalamon na kapangyarihan ng kanyang Archdevil Supreme Godhead, nilamon ang kanilang dugo at puwersa ng Diyos. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata nang maramdaman ang kalagayan ng kanilang mga katawan, mapula ang kanilang mga mukha. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang inyong tinaguriang dakilang Panginoon ay naghihintay na sa inyong lahat sa impyerno. Magiliw na ipinaalam ni Huang Xiaolong. Muling nanigas ang apat na patriarka nang marinig iyon, baka sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniniwala. Pinalakas ni Huang Xiaolong ang lumalamon na kapangyarihan ng kanyang Archdevil Supreme Godhead, na pinabilis ang bilis kung saan damaloy ang dugo ni Jiang Wawang, Wang Dengyi, Gu Deye, at Zhu Chu sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ang apat na patriarka ay nagbigay ng mga tuyong bangkay, tulad ni Wang Na. Gayunpaman, habang ang kanilang mga mata ay nakausli sa kanilang mga socket sa takot, sila ay bumagsak sa sahig. Ang grupo ng Black Warrior Institute Grand Elders ay tahimik na nanginginig, ang kanilang mga mukha ay naubusan ng dugo. Kahit na ang mga kilalang elder ay hindi exception. Ang eksena sa harap nila ay masyadong kakilakilabot. Sina Jiang Wawang, Wang Dengyi, Gu Deye, at Zhu Chu ay namatay ng ganoon sa harap nila, sinuman sa apat na taong ito ay isang pag-iral na maaaring magkaroon ng ikatlong bahagi ng itim. Nanginginig ang puwersa ni Tortoise Galaxy sa pamamagitan ng pagtatak ng kanilang paa. Ang kanilang mga pamilya ay nakaupo sa tuktok ng hierarchy ng kapangyarihan ng Black Tortoise Galaxy sa huling 10 milenya. Ngayon, lahat ng apat ay namatay sa harap mismo ng kanilang mga mata. Tinipsip na tuyo. Kasabay nito, lihim na nagsasaya ang ilang kilalang matatanda. Kung tumanggi silang pumirma sa kontrata ng dugo kay Huang Xiaolong ng mas maaga, malamang na mapunta sila sa apat na tuyong bangkay na ito sa sahig. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, nagpadala si Huang Xiaolong ng isang piraso ng Fire Element God Force, malinis na sinunog ang mga labi ni Jiang Wawang, Wang Dengyi, Gu Deye, at Zhu Chu. Tirichit *S. Sa isang lihim na espasyo sa loob ng isang malaking mundo na hindi kalayuan sa Black Warrior Institute, ang Gude family ancestor, si Gude Batian, ay nasa malapit na pag-iisa ng may dumating na mensahe mula sa Grand Elder ng pamilya sa pamamagitan ng talisman ng komunikasyon at inistorbo siya. Nang maramdamang kakaiba, kinuha ito ni Gude Batian at binasa ang mensahe.
Kaagad, ang kanyang mukha ay napuno ng kalungkutan, puot, at kalungkutan. Naging magulo ang kanyang emosyon, imposible, paano ito? Sino ang pumatay sa aking year? Nang napansin ng isang Gude family grand elder na nabasag ang life slip ni Gudeye, agad niyang iniulat ang bagay sa kanilang family ancestor. Nawala si Gude Batian sa isang kisap mata. Gamit ang greater space teleportation, nakarating siya sa malaking bulwagan ng pangunahing tirahan ng Gude family. Sa oras na ito, lahat ng grand elder ng pamilya ay nagtipon na sa bulwagan, naghihintay sa kanya. Nalaman mo na ba kung sino ang mamamatay tao? Pungol ni Gude Batian sa grupo ng mga grand elder. Ancestor, hindi pa namin nalaman. Ngunit alam namin na ang patriarch ay papunta sa Black Warrior Institute kasama ang Jiang, Wang at Su families, patriarchs para talakayin ang isang alyansa sa Institute Principal Wang na. Mahinang sagot ng isa sa mga Grand Elder. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 889. Talaga bang maprotektahan ng kanyang anak ang kanyang sarili? Pupunta siya sa Black Warrior Institute. Naging matalim at nanlamig ang mga tingin ni Gude Batian, kung gayon ay pupunta ako doon at tatanungin ang bidi na si Wang na. Habang handa si Gude Batian na ubusin ang malaking bahagi ng kanyang God Force para magsagawa ng greater space teleportation hanggang doon, isang walang malasakit na boses ang tumunog sa bulwagan, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Ang hindi pamilyar na boses ay masyadong biglaan na ikinagulat ni Gude Batian at ang grupo ng mga Grand Elder. Bago ang maingat na mga mata ni Gude Batian, isang figure ang dahan-dahang pumasok sa bulwagan sa pamamagitan ng pasukan. Nang tingnan niya ang mukha ng taong iyon, si Gude Batian ay natulala saglit, pagkatapos ay medyo nag-aalinlangan, Huang Xiaolong. Ang figurang ito ay natural na si Huang Xiaolong. Matapos patayin sina Gudeye, Jiang Wawang, Wang Dengyi, at Zhu Chu, alam niyang maaalerto nito ang Jiang, Guda, Wang, at Zhu families, kaya nagpa siya siyang harapin ang mga ninuno ng apat na pamilyang ito bago sila makapag-react. Habang naglalakad si Huang Xiaolong sa bulwagan, ang kanyang tingin ay damapo sa mga mukha ng mga Grand Elder na naruroon at ni Gude Batian, nagkomento, narito ang lahat, mas mabuti pa. Namutla ang mukha ni Gude Batian, Huang Xiaolong, anong ginagawa mo dito sa pangunahing tirahan ng aking Gude family? Huwag maging mayabang dahil lamang sa mayroon kang Fangyang at ang Ascending Moon Old Man bilang masters, sa pag-aakalang hindi ako mangangahas na patayin ka. Umalis ka na dito. Tandaan, huwag maglakad, huwag tumakbo, ngunit gamulong. Matapos malaman ni Gude Batian na ang kanyang anak na si Gudeye ay pinatay, ang kanyang dahilan ay malapit na sa breaking point. Siya ay nabulag ng galit at layuning pumatay, at itong si Huang Xiaolong ay biglang lumitaw sa kanyang teritoryo at nagsabi ng isang bagay na hindi maisip tulad ng lahat ng tao ay narito, mas mabuti pa, ang nagpagalit sa kanya. Kung ibang tao iyon, sinampal ni Gude Batian ang nanghihimasok hanggang sa mamatay ng walang salita sa halip na mag-aksaya ng pagsisikap sa pagsasabi sa taong iyon na gamulong. Napangiti si Huang Xiaolong kay Gude Batian, at kung hindi. Ang mga mag-aaral ni Gude Batian ay nagtanong kung gayon maaari kang pumunta at mamatay. Ang kanyang palad ay tumama na kay Huang Xiaolong bago pa man tumunog ang kanyang huling salita, na sinundan ng Earth Element God Force na bumaha mula sa katawan ni Gude Batian. Naapektuhan ng Earth Element God Force ni Gude Batian, ang sahig ng buong bulwagan ay bumagsak at bumahon sa lupa. Ang kasalukuyang mga Grand Elder ay hindi tuloy-tuloy na umindayog, lumubog kasama ang sahig, ilang mga malas ang nabaon pa sa lupa hanggang sa kanilang baywang. Habang pinagmamasdan ang pagsara ng palad ni Gude Batian, tumugon si Huang Xiaolong na may casual na pag-wave ng kanyang palad. Ang tila nakakatakot na hampas ng palad na iyon na puno ng umiikot na Earth Element na God Force ay nanginginig at mahinang pumutok sa himpapawid, samantalang si Gude Batian mismo ay pinasabog sa kabilang direksyon na parang tinamaan ng sledgehammer. Malakas na sumandal ang katawan niya sa pader sa likuran niya. Ang buong seksyon ng pader ay gumuho, inilibing siya sa isang bante ng mga durog na bato.
Sa pagtingin sa nalulungkot na kalagayan ni Gude Batian, ang mga Grand Elder ay tumingin kay Huang Xiaolong na nanlalaki ang mata, nalilito. Sa sandaling iyon, nablangko ang kanilang isipan kahit na nakita nila si Huang Xiaolong na papalapit kay Gude Batian. Ikaw, sino ka? Ang boses ni Gude Batian ay nanggaling sa ilalim ng mga guho habang siya ay nagtutulak palabas na nagpupumigla sa kanyang mga paa. Pinaliwala ang makapal na alikabok sa kanyang sarili, maingat na pinanood ni Gude Batian si Huang Xiaolong. Umigit kumulang 200 taon na ang nakalilipas, nagdaos si Feng Yang ng isang engranding seremonya ng pag-apprentice. Tinanggap si Huang Xiaolong bilang kanyang personal na disipulo, at si Gude Batian ay dumalo sa seremonyang iyon. Sa oras na iyon, ang paglilinang ni Huang Xiaolong ay hindi pa umabot sa kaharian ng Diyos. Sa mga mata ni Gude Batian, ang langgam ay may higit na halaga kaysa kay Huang Xiaolong na iyon. Sa karamihan, naiwan lang siya ng langgam. Hindi siya makapaniwala, tumangging maniwala na, sa loob ng maikling 200 taon, ang parehong Huang Xiaolong na iyon ay maaaring lumaki hanggang sa punto ng pagpapalipad sa kanya gamit ang isang palad. Nanatiling tahimik si Huang Xiaolong. Hinailan niya si Gude Batian sa harap niya, at ang kapangyarihang lumalamon ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay umalingaw-ngaw sa buhay. Katulad ni Gude Ye, Jiang Wawang, at ang iba pa, naramdaman kaagad ni Gude Batian ang asensya ng dugo ng kanyang katawan at ang puwersa ng Diyos na mabilis na lumalayo, sa labas ng kanyang kontrol. Sindek, takot, at kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanyang puso. Sa katunayan, ang isa pang dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon ay upang sabihin sa iyo na ako ang pumatay sa iyong anak. Nagsalita si Huang Xiaolong sa patag na tono. Ikaw. Namhilog ang mga mata ni Gude Batian sa galit. Ang iyong Gude family ay mabubure sa Black Tortoise Galaxy sa lalong madaling panahon. Malamig na idinagdag ni Huang Xiaolong, natural, maliban sa iyong Gude family, mayroon ding Jiang family, Wang family, pati na rin ang Zhou family. Hindi na gustong magantala pa, pinabilis ni Huang Xiaolong ang kanyang bilisang kapangyarihang lumalamon ng Archdevil Supreme Godhead. Halos sa isang kisap mata, natuyo na ang lahat ng dugo ni Gude Batian at puwersa ng Diyos. Pagkatapos ay isang maliit na bolang apoy ang bumaril mula sa daliri ni Huang Xiaolong, na damapo sa tuyong bangkay ni Gude Batian at sinunog ito hanggang sa abo. Ang katahimikan ng bulwagan ay binasag ng isang malakas na hiyaw, ang grupo ng mga Grand Elder ay makikitang tumatakas mula sa bulwagan sa takot. Pinanood ito ni Huang Xiaolong ng walang gaanong interes, hindi man lang siya nag-abalang igalaw ang kanyang mga kamay. Sa isang segundo, mahigit 12 ng Soul Force Sword ang tumusok sa mga Grand Elder na iyon, na naging dahilan upang huminto ang kanilang mga katawan sa himpapawid na parang nagyelo, pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Walang mga sugat sa kanila, ngunit hindi na sila humihinga. Dapat ba akong sumunod sa Jiang family o Wang family? Pulong ni Huang Xiaolong sa sarili. Ang puwang sa paligid niya ay naglaho at ang kanyang figure ay nawala sa bulwagan. Makalipas ang isang araw, nagsimulang kumalat ang isang balita na yumanig sa buong Black Tortoise Galaxy. Ang Jiang, Wang, Gude, at Zhou families na umiral at naging super forces ng Black Tortoise Galaxy sa huling milyon-milyong taon ay pinatay ang kanilang mga Grand Elder, Patriarch, at Ancestors. Ang balita ay unang kumalat mula sa Cloud Sea Mainland, na nakagugulat sa pinakamaunlad na lokasyon sa Black Tortoise Galaxy, na nagdulot ng pag-aalinlangan, pagkalito, at pagtanggi habang parami ng parami ang mga tao na patuloy na nag-uusap tungkol sa bulong-bulungan, na nagpakalat pa nito. Ang ilan ay nagsabi na ang 4 na pamilya ay nakasakit ng isang supermaster, samantalang may mga bulong na nagsasabing si Huang Xiaolong ang gumawa nito. Siyempre, mas marami pang tao ang pinabulaanan ng posibilidad na ito ay ginawa ni Huang Xiaolong. Sa mga ninuno ng Jiang, Wang, Gude, at Zhou families, dapat mayroong isa o dalawang peak mid-second order o late second order high God Realm Masters, kaya walang sino man ang talagang naniniwala na si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng kinakailangang lakas para pumatay. Tila. Sa lalong madaling panahon, isa pang balita ang sumunod. Ang listahan ng rango para sa High God Advancement Tournament ng terminong ito
ito na kinasasangkutan ng mga elite na henyo mula sa malapit sa 100,000 kalawakan ay inihayag na, at sa tuktok ng listahan, ang unang nagwagi ay si Huang Xiaolong. Ano? Ang unang nagwagi ay si Huang Xiaolong. Dapat ay may kaparehong pangalan, di ba? Hindi ito ang Huang Xiaolong ng ating Black Warrior Institute. Kapag kumalat ang balita, pagkatapos ng unang pagtataka, 10 sa bawat 10 tao ay iiling ang kanilang mga ulo, tinatanggihan ang posibilidad. Nang mapag-isipan ng lahat na ito ay isang taong may parehong pangalan, mas maraming chismis ang nagbunsod ng mga talakayan sa lahat ng dako. Sinabi na, sa panahon ng paligsahan, si Siang Mingji ng Asher Dragon Institute ay namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Hindi lang si Siang Mingji, mayroon ding pinakamatalino na henyo ng Saint Lord Galaxy Yellow family sa nakalipas na 10 milyong taon, si Yellow Tianfeng, pati na rin ang anak ng Beitang family patriarch, si Beitang Wuji, na parehong namatay sa Huang Xiaolong's mga kamay. Si Yellow Tianfeng ay isang peak late Third Order High God Realm Master, at gayon din si Beitang Wuji. At ang pumatay sa kanila ay walang iba kundi ang kanilang Black Tortoise Galaxy na si Huang Xiaolong. Hindi isang taong may parehong pangalan. Nagkagulo ang buong Cloud Sea Mainland. Nakakaloka, nakakaloka, nakakaloka. Habang kumukulo ang bawat sulok ng Cloud Sea Mainland mula sa magkasunod na hanay ng mga balitang ito, si Huang Xiaolong ay nagmamadaling bumalik sa Martial Spirit World. Tiricit Asterisk S. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Huang Clan Manor, mukhang problemado at balisa sina Huang Peng, Su Yan, at ang mga pangunahing miyembro ng pamilya. Nakatanggap sila ng balita na kinuha ni Huang na ang posisyon ng Black Warrior Institute Principal. Bukod dito, malapit na siyang bumuo ng isang alyansa sa Jiang, Huang, Guda, at Zhou families. Walang alinlangan, ang Huang Clan Manor ang kanilang unang target na mapuksa. Siguro kung kumusta na si Xiaolong ngayon. Pamantong hininga si Huang Peng. Ang malambot na arko na kilay ni Su Yan ay sabay na napakunot, narinig ko bago magsimula ang paligsahan na may ilang mga salungatan sa pagitan ni Xiaolong at mga disipulo mula sa ilang Yellow family, na nagpaalam pa na hindi nila hahayaan si Xiaolong na magkaroon ng madaling oras sa loob, at iyon Yellow Tianfeng ay kahit isang pick-late Third Order High God Realm Master. Si Xiaolong kaya ay lalong lumalim ang pagkabalisa ni Su Yan. Dahil ngayon lang nila narinig ang balita mula sa Cloud Sea Mainland, hindi pa rin alam ng lahat sa Huang Clan Manor na nakabalik na si Huang Xiaolong sa Black Tortoise Galaxy. Nang tingnan ang malungkot na ekspresyon ng kanyang asawa, umalma si Huang Peng, huwag kang masyadong mag-alala, walang mangyayari kay Xiaolong. Ang venue para sa tournament ay nasa Divine World's Overflowing Lightning World, na masyadong malaki para sukatin. Ang mga taong iyon ay hindi kinakailangang mahanap si Xiaolong. At saka, kahit na hindi siya makapasok sa nangungunang 1,000, tinitiyak na ang kanyang sariling kaligtasan ay hindi dapat maging problema para sa kanya. Ang boses ni Huang Peng ay hamina, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Alam niya na, kahit na ang Overflowing Lightning World ay maaaring walang hangganan, mayroong hindi mabilang na mga kidlat na hayop. Kaya ba talagang protektahan ng kanyang anak ang kanyang sarili? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 870. Hindi ba namumula ang mukha mo sa pagsasabi ng kasinungalingan tulad nito? Habang ang nakapanlulumong katahimikan ng bulwagan ay nagpaparamdam sa paghinga na parang mahirap na trabaho, isang disipulo ng Huang Clan Manor ang tumakbo sa bulwagan, na nagulat ng may sigasig, Clan Head, Madam, eldest young master is back. Pinakamatandang young master. Si Huang Peng, Su Yan, Huang Min, Huang Xiaohai, Shi Xiaofei, at ang iba pa sa bulwagan ay nanginginig habang ang kaligayahan ay dumaloy sa kanila. Xiaolong, bumalik si Xiaolong. Umangon si Su Yan sa pananabik. Ang disipulong iyon ay magalang na sumagot, oo, sinasabing ang matandang young master ay kalalabas lamang mula sa transmission array at lumilipad pabalik dito. Nang marinig ang kumpirmasyong ito, sina Huang Peng, Su Yan, at ang iba pa, lalo na si Shi Xiaofei, ay ngumiti ng husto sa isa't isa, na inalis ang matinding kadiliman. Mula sa mga sandali ang nakalipas,
Pinilisan ng lahat ang kanilang mga hakbang, umalis sa bulwagan. Nang malapit na sila sa pangunahing pasukan ng Huangclan Manor, may nakita silang nag-iisang silhouette na lumilipad sa kanilang direksyon. Natural, si Huang Xiaolong iyon. Xiaolong. Kuya. Pinilisan ni Huang Peng, Suyan, si Xiaofei, at lahat ang kanilang mga hakbang. Habang pinapanood ang kanyang mga magulang, si Shi Xiaofei, at ang iba pa niyang pamilya na lumalabas para salubungin siya, isang mainit na pakiramdam ang damhaloy sa puso ni Huang Xiaolong. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ama. Inay. Tumawag si Huang Xiaolong. Si Suyan ay nagmamadaling lumapit kay Huang Xiaolong, hawak ang mga kamay ng kanyang anak. She was checking him up and down with her eyes, medyo nanginginig ang mga kamay niya dahil sa excitement, buti nakabalik ka na, buti nakabalik ka na. Tawa ng tawa si Huang Peng, hindi ba't sinabi ko na? Sa lakas ng aming anak, hindi man siya nakapasok sa nangungunang 1,000, tiyak na hindi problema ang pagprotekta sa sarili. Tingnan mo, hindi ba ligtas at maayos ang pag-uwi ng anak natin ngayon? Inilibot ni Suyan ang kanyang mga mata kay Huang Peng, na naglalarong sumagot, paano mo malalaman na hindi makapasok ang anak natin sa nangungunang 1,000? Sa mga kakayahan ng aming anak, hindi banggitin ang nangungunang 1,000, maaari siyang makakuha ng isang lugar sa loob ng nangungunang 300. Bagamat sinabi ito ni Suyan, alam ng lahat na sinabi niya iyon dahil masaya siya na nakabalik si Huang Xiaolong na buhay at maayos, hindi dahil naniniwala siyang makapasok siya sa nangungunang 300. Natural, hindi pinalampas ni Huang Xiaolong ang kahulugan ng mga salita ni Suyan. Lihim siyang natawa sa sarili, mukhang ang pamilya ko at ang iba pa ay walang pag-asa o naniniwalang makapasok ako sa top 1,000 sa tournament. Kuya, halika, sabihin sa amin, ano ang iyong rango sa paligsahan? Inimok ni Huang Min, nangungunang 10 milyon. Tila sa mga mata ni Huang Min, iyon ay isa ng mahusay na tagumpay. Dapat malaman ng isang tao na mayroong higit sa 17 milyong mga disipulo mula sa iba't ibang mga kalawakan. Napalingon ang lahat, inaabangan ang sagot ni Huang Xiaolong. Bahagyang yumuko si Huang Xiaolong mula sa matitinding titig na nakadirekta sa kanya, umiling-iling ang kanyang ulo. Pinagmamasdan si Huang Xiaolong na umiling-iling, napahawak si Huang Min sa kanyang sariling noo, medyo nag-alinlangan, hindi naman bababa niyan. Tama. Wala pang 10 milyon. Nanlumo si Huang Xiaolong nang marinig ang mga salita ng kanyang kapatid. Nang mapansin ni Huang Min ang mapait na ngiti ni Huang Xiaolong, naisip niyang nataman niya ang ulo, ayos lang, hindi gaanong mahalaga ang rangkang. Kuya, hindi mo kailangang ma-depress, sa iyong talento, sa susunod na High God Advancement Tournament, siguradong makapasok ka sa top 1,000 kung magsisikap ka. Bagamat inaasahan na ni Huang Peng, Suyan, at ng iba pa ang resultang ito, hindi maiiwasang makaramdam sila ng kaunting pagkabigo sa pagkakaalam na si Huang Xiaolong ay nasa ilalim ng pile. Sa totoo lang, mayroon silang kaunting pag-asa, umaasa na si Huang Xiaolong ay mapalad at kahit papaano ay makapasok sa nangungunang 1,000. Kung hindi, hindi bababa sa loob ng nangungunang 10,000. Nakikinig sa kanyang kapatid na pinalala ang kanyang sitwasyon sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, pinitik ni Huang Xiaolong ang kanyang noo, pinayuhan siya habang nakangiti, sa tingin mo ba ay napakahina ng kuya mo? Pwede bang mag-strap na lang ako ng lugar sa ibaba? Natahimik si Huang Min, kung gayon, hindi bababa sa ika-10 milyong pwesto. Tumawa si Huang Xiaolong, syempre hindi. Sa High God Advancement Tournament ng terminong ito, ang kuya mo, ako, ang nanalo sa unang pwesto. Sa sumunod na segundo, pumadjejek si Huang Min na lalong lumalim sa tawa, sabi ko, kuya, sa panahon ngayon hindi ka man lang namumula sa pagsasabi ng mga kasinungalingan ng ganito. Pero, looking at your expression, parang ganon talaga. Nagtawanan din sina Huang Xiaohai, Shi Xiaofei, at ang iba pa. Ngumiti si Suyan, alam ni inay na sinusubukan mong aliwin ang iyong ama at ako, ngunit hindi pa rin kailangang angkinan ang numero 1. Ngumisi si Huang Xiaohai, tama, kuya. Kung sinabi mong nakapasok ka sa pinakamataas na 1,000, maaari mo kaming niloko.
Tiwang Xiaolong ay hindi nakaimik, mukhang totoo na minsan walang maniniwala kapag nagsasabi ka ng totoo. Ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Huang Xiaolong, pagkatapos ng lahat, sa loob ng ilang araw, kakalat na ang balita sa apat na kalawakan. Sa oras na iyon, malalaman ng kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, at lahat ng iba pa. Pumalik ang grupo sa loob, bawat isa ay pumwesto sa main hall. Habang papunta sa loob, casual na nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa mga nangyari habang wala siya. Gaya ng dati, sinisikap ng lahat na makipag-isa sa isa't isa, nag-aaway sa isa't isa para sabihin kay Huang Xiaolong. Sa totoo lang, sa nakalipas na 2 taon, ang Huang Clan Manor ay medyo mapayapa. Mas interesado ang kanyang pamilya na malaman ng tungkol sa karanasan ni Huang Xiaolong sa paligsahan. Sa bulwagan, ikinwento lamang ni Huang Xiaolong ang kanyang karanasan, ngunit nang marating niya ang bahagi ng pagpatay kina Yellow Tianfeng at Beitang Wuji, si Huang Min at ang iba pa ay nagpumigla sa kanilang pagtawa. Kawakas ay tumawa si Huang Min, "Aish, tama na. Kuya, sa tingin mo hindi namin alam ang lakas ni Yellow Tianfeng. Alam na natin na isa siyang Peak Plate Third Order High God Realm Master." Ang grupong ito ng mga tao ay nagpatuloy sa pag-iisip na sinusubukan silang linlangan ni Huang Xiaolong. Habang pinapanood ang mga reaksyon ng mga taong ito, naramdaman ni Huang Xiaolong ang paghinga sa kanyang dibdib. Kalimutan mo na yan. Kuya, naalala kong nangako ka noon na magpapakasal kayo ni Sister Xiaofei pagkatapos ng tournament na gaganapin ang isang engranding kasal para sa kanya. Ngayon, ikaw. Iniba ni Huang Min ang usapan. Tumingin si Huang Xiaolong kay Shi Xiaofei, na nahihiya na ibinaba ang kanyang ulo, namumula ang pisngi. Nahihiya siyang salubungin ang tingin ni Huang Xiaolong. Umiti si Huang Xiaolong, "Nagawa ko. I was about to discuss this with father and mother. I plan to have the wedding 3 months later here in the Huang Clan Manor." Nang marinig ito, sumabog ang tagay sa bulwagan. Tinawang Pong at Suyan ay nagniningning mula sa tainga, ang dalawa sa kanila ay naghihintay ng isa pang apo sa napakatagal na panahon. Naghintay sila ng napakaraming taon, at sa wakas, dumating na ang oras. Nang marinig na nanatili si Huang Xiaolong na gaganapin ang kanilang kasal pagkaraan ng 3 buwan, nanginginig ang maliit na katawan ni Shi Xiaofei, sumilay sa kanyang mukha ang saya at kaligayahan. Bagamat alam niyang papayag si Shi Xiaofei, tinanong pa rin ni Huang Xiaolong ang kanyang opinyon. Gaya ng inaasahan, wala siyang pagtutol. Sa set na iyon, nagsimula ang paghahanda. Makalipas ang 3 buwan, gaganapin ang grand wedding. Si Zhao Shu, Zhang Fu, Dragon Emperor Ao Tai, ang Phoenix Clan Patriarch at Ancestor, at iba pang High God Realm Masters ay humakbang upang batiin si Huang Xiaolong. Bigla na lang, kumalat ang nakakahawang kasiyahan sa buong Huang Clan Manor. Agad na inutusan ni Suyan ang mga katulong at kasambahay na simulan ang lahat ng kinakailangang paghahanda, maging ang mga gwardya ay kailangang magambag sa paggawa. Pagsapit ng gabi, ang buong Huang Clan Manor ay abala pa rin sa mga aktibidad. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa kanyang bakuran, nag-iisip ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang, ang pagtatakda ng petsa ng kasal sa pagkalipas ng 3 buwan ay dahil sa iba pa niyang alalahanin. Ang balita ng kanyang kasal ay malapit ng kumalat sa apat na kalawakan at higit pa, na umaabot sa pandinig ng ilang tao. Ang mga tulad ng Yellow Family sa Saint Lord Galaxy ay makakarinig din tungkol sa kanyang kasal. Sa araw ng kanyang kasal, sigurado si Huang Xiaolong na darating ang Yellow at Beitang families para mag-higanti. Bago dumating ang araw na iyon, mayroon siyang 3 buwan upang maghanda. 3 buwan, sapat na iyon. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Sa 3 buwang ito, binalak niyang pinuhin ang bangkay ng Lightning God na iyon, pati na rin ang Diyos ng Langit na Diyos na natanggap niya bilang gantimpala. Hindi nakakalimutan ang kidlat na dragon na espiritual na ugat. Sa mga bagay na ito ay sapat na upang mapahusay ang kanyang paglilinang sa isa pang antas sa loob ng 3 buwan. Hanggat makakalusot siya sa 4th Order High God Realm, wala siyang dapat ikatakot kahit nalaban sa 7th Order High God Realm Yellow Family Patriarch, Yellow Chufei. Tisi Fudges, Little Brat Huang, narinig kong bumalik ka na.
Alam ko na siguradong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Habang pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang tungkol sa kanyang mga plano, isang malungkot na boses ang umalingaw sa kanyang bakuran. Napangiti si Huang Xiaolong nang lumingon siya at walang ibang nakita kundi ang ascending moon old man. Ang matandang lalaki na naglalakad papasok ay biglang natigilan sa kanyang mga hakbang, nakatitig kay Huang Xiaolong na parang nakakita lang siya ng isang bagay na hindi maisip, sumisigaw sa isang dramatikong paraan, with third order high god realm. Ang oso ng lola mo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.